Master! Welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamahin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka lang sa ating channel, please click the subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. Huwag niyo po sana i-skip yung ads natin dahil malaking bagay na po yun sa ating channel. So, simulan na natin ang ating kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 3121-3140. Kabanata 3121. Mga kahihinatnan. Tila naging mabagal ang oras nang mangyari ang pagkawasak. Ngunit sa katotohanan, ang lahat ay nangyayari sa isang segundo. Sa pananaw ni Dr. Erebus, higit sa 1,000 deity at ang napakalaking heavenly base ay nawala kaagad pagkatapos ng pagtapak ni Levi. Sa sobrang bilis ay hindi nahadyap ng kanilang mga mata ang nangyari. Sa oras na napagtanto nila ang nangyari, wala na ang lahat. Mahigit 1,000 Diyos ba at ang malaking base ay nawala ng ganon-ganon lang. Lahat tapos sa pamamagitan ng isang stomp. Ang buong lugar ay nawasak sa lupa, at ang mga buhay ay natigilan. Maging si Dr. Erebus at ang iba pa, na palaging nakasunod kay Levi, ay natigilan din. Noong nakaraan, ginagamit ni Levi ang kanyang espada para pumatay. Maaaring ito ay kamangha-mangha sa iba, ngunit si Dr. Erebus at ang iba pa ay nakita niyang ginawa ito ng maraming beses at sanay na sila. Gayunpaman, nabigla si Levi pagkatapos nilang nasaksihan noong araw na iyon. Ito ay walang katulad na kamangha-manghang. Gumawa si Levi ng isang hakbang na mas nakakagulat kaysa sa pagpatay sa libu-libong tao gamit ang isang espada. Pinatag niya ang lupa gamit ang isang stomp, at ito ay isang kakilakilabot na pamamaraan. Bukod dito, ang mga naglaho ay hindi mga ordinaryong tao. Iyon ay ang mga Diyos-Diyosan ng Kirea na maaaring kalabanan ang 3,000 ordinaryong mga Diyos-Diyosan. Ang insidente ay nagbigay kay Dr. Erebus ng bagong impresyon kay Levi. Noon, minalas ni Levi ang lakas ng Zyperia at sinabing madali niyang mapuksa si Idre, at hindi magkakaroon ng pagkakataon si Zyperia. Nang matuklasan na nila ang Zyperia ay hindi bababa sa 100,000 mga Diyos-Diyosan at gumagawa ng proyektong super deity, si Dr. Ngayon, sa wakas nakuha na niya ang sagot niya. Ang bilang ng mga deity sa Zyperia at ang lakas ng super deity ay hindi mahalaga kay Levi dahil si Levi ay walang kapantay. Nanginginig din ang ibang nasa likod niya. Akala nila ay magkakaroon ng matinding labanan, ngunit nawasak sila ni Levi sa isang tadyak lamang. Ang mga Diyos-Diyosan at ang base ay naglaho sa harap ng kanilang mga mata. Si Sami na lang ang natitirang nakatayo. Matapos matigilan ng 1 buong minuto, bumalik siya sa katinoan at dahan-daang lumingon na parang bangkay na naglalakad. Gulong-gulo ang isip niya nang makita niya ang sumunod na pangyayari sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang mag-isip para malaman kung ano ang nangyari. Naintindihan na niya ang lahat sa sandaling basagin niya ang kanyang likidong battlesuit. Matapos makita ang kalalabasan, lalo siyang naniwala. Alam niya na malakas si Levi at inaasahan niyang matatalo siya. Gayunpaman, malayo sa inaakala niya ang eksenang nakita niya. Hindi na niya mahagilap ang tunay na lakas ni Levi. Ang dami ng lakas na natamo niya ay nalampasan na niya ang pinakamaligaw niyang inaasahan. Siya ay nasa itaas pa rin ng mundo. Walang nagbago. Tiningnan siya ni Levi at sinabing, "Tingnan mo, pinahahalagahan ko pa rin ang ating pagkakaibigan. Iniligtas ko ang iyong buhay." Pumalakpak. Ang mga huling salita ni Levi ay ang huling dayami na dumurog sa kanyang espiritu. Hindi na nakayanan ni Sami at bumagsak sa lupa. Pakiramdam niya ay katapusan na ng mundo. Ito ang kinahinatnan ng panloloko sa aking resources. Walang pangalawang pagkakataon. Bago tumalikod at umalis, nagsalita si Levi. Nawasak ang Heavenly Clan ni Kirea, at naging isang bansang walang Diyos. Hindi man lang nagkaroon ng pagkakataon si Kirea na ipakita sila sa mundo. Walang nakakaalam ng sikreto ni Kirea. Susunod. Sinimulang tingnan ni Levi ang kanyang listahan para sa kanyang susunod na target. Naglakbay siya mula sa Kirea upang lipulin ang mga taong nangloloko ng kanyang mga likas na isa-isa. Si Levi ay kumilos ng napakabilis, at ang iba ay walang oras upang mag-react. Hindi nila alam kung ano ang nangyari hanggang sa huli na ang lahat. Gayunpaman,
hindi tumigil si Levi sa kanyang mga track at patuloy na hinabol ang kanyang mga target. Ang sinumang maglakas loob na dayin si Levi sa kanyang mga malalang ay makakatagpo ng kanilang pagkamatay. Ang isang tao ay kailangang magbayad sa kanyang buhay kahit na gamitin ang mga likas. Iyon ang mga kahihinatnan. Sa loob lamang ng isang araw, nakapatay si Levi ng higit sa 1,870 target. Ang ilan sa mga target na ito ay mga individual, habang ang ilan ay mga organisasyon. Madaling makita kung gaano kahusay si Levi at iba pa. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3122. Ang mas makapangyarihan mas mabuti. Nang sumapit ang gabi, si Levi at ang iba ay nagpatuloy sa kanilang tinatawag na Comprehensive Elimination Plan. Patuloy silang nag-aklas laban sa mga target na puwersa na puspusan upang lipulin sila gaya ng plano. Ang mga na-target ay may kasalanan lamang sa kanilang sarili sa panlilinlang kay Levi noon. Oras na para matikman nila ang sarili nilang gamot. Nangako si Levi na lipulin sila ng walang humpay dahil sa hindi nila tapat na mga gawa. Kaya, hindi siya tumigil sa pagmasaker sa mga target na puwersa kasama ang iba pa. Kahit na ang Heavenly Clan of Kirea ay hindi nakayanan ang napakalaking stomp ni Levi, lalo na ang iba. Hindi sila katapat sa pagiging mabigat ni Levi. Kahit na si Levi ay hindi nagpasimula ng anumang welga, ang iba pa mula sa kanyang club, ay maaaring walang kahirap-hirap na paksain ang mga target na puwersa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinili ng una na harapin ang mga target na puwersa at isa-isang lipulin ang mga ito. Dahil dito, ang massacre noong gabing iyon ay mas nakakatakot. Ang mga walang buhay na katawan ay nakatambak sa lahat ng dako, ang mga pool ng pulang dugo ay dumaloy sa malagim na mga batis. Gayunpaman, walang nakakaalam kung sino ang kumikilos sa kanilang buhay. Bago pa magkaroon ng oras ang mga biktima na mag-react, pinunasan na sila ni Levi at ng iba pa sa napakabilis na bilis. Bukod dito, walang kinukwento ang mga patay na lalaki. Kaya, walang nakakaalam kung ano ang nangyari. Sa paglipas ng panahon, muling nilipol ni Levi at ng iba pa ang humigit kumulang 2,000 target. Sa katunayan, malapit nang matapos ang kanilang operasyon. Nagulat ang lahat sa dami ng taong nanlinlang kay Levi para makuha ang kanyang mga likas. Para kay Levi, para siyang nagbabayad ng malaking halaga kanina sa mga ipinagpalit ng kanilang buhay. Kaya naman, naroon siya sa sandaling ito upang kitilin ang kanilang buhay gaya ng ipinangako. Nang halos madaling araw na, si Dr. Erebus ay halos dumaan sa listahan at nag-update sa kanya, ang mga target ay halos mapuksa, at lahat ng iba pang puwersang natitira ay may kinalaman sa Zyperia. Ang lahat ng puwersang ito ay sumali sa Elterton Union na binuo ni Zyperia kanina. Maliban kay Kirea, sila ang nakaagaw ng karamihan sa ating mga hitsura. Mr. Garrison, dapat ba natin silang paksain ng sama-sama o hahaharapin natin sila ng hiwalay sa Zyperia? Pansamantala, sinabi ng Digital God, kung hindi ako nagkakamali, ang Zyperia ay halos nasa huling yugto ng kanilang top-level na super deity na plano. Dahil humabot na sila sa isang kritikal na yugto, iminumungkahi kung kunin natin ang pagkakataong bigyan sila ng isang napakalaking suntok sa sandaling ito. With that, masisira natin ang plano nila. Sa madaling salita, mas malapit tayo sa paghihiganti kay Idre kung mapipigilan natin sila sa paglikha ng higit pang mga super deity. Ang iba ay sumang-ayon sa kanyang pananaw na tuwang-tuwa. Pagkatapos ng lahat, sapat na ang kapangyarihan ni Zyperia. Nakita nila na imposibleng magdulot ng anumang pinsala kay Idre kung ang una ay may posibilidad na palakasin ang kanilang sarili sa mga super deities. Nang marinig iyon, tumawa si Levi. Oh, ganoon ba? Kung gayon bakit hindi natin hayaan ang Zyperia na magkaroon pa ng ilang araw, para maging matagumpay ang kanilang planong super deity? Mas magiging masaya kung mas makapangyarihan sila. Kung hindi, medyo boring kung mapupuksa sila sa maikling panahon. Halos hindi na siya makapaghintay na maging mas malakas si Zyperia. Para sa kanya, mas makapangyarihan, mas mabuti. Wala siyang pakialam kung magiging malaking banta sa kanya ang mga ito. Kung hindi, maiinip siya kapag natalo si Zyperia. Nang walang anumang kahirapan, hindi alintana kung gaano karaming mga deity Zyperia ang mayroon, ito ay isang figure lamang para kay Levi. Kahit na sila ay may maraming mga deity bilang Kirea,
Ito ay isang piraso ng cake para sa kanya upang maalis ang mga ito sa isang sipa. Ngunit ano ang silbi ng paggawa nito? Sa makatuwid, mas gugustuhin niyang pagbigyan ang hiling ni Zypria na maging mas makapangyarihan. Ang mas malakas, mas mabuti. Maganda kung magkapit kamay sila ni Zarain. Kung hindi, ang mahiwagang puwersa na nagmamanipula kay Chad sa dilim ay maaari ding sumali. Pagkatapos ng lahat, iniisip kong hanapin silang lahat para sa pagbabayad ng sabay-sabay. Kung kasabwat silang lahat, mabubura ko sila sa puso ko. Gayunpaman, ang iba ay napako ang kanilang mga tingin kay Levi sa pagkataranta. Ano? May naririnig ba ako? Ang kasalukuyang Zypria ay hindi pa rin sapat para sa kanya. Tila hindi niya mapipigilan ang pagtungo sa Zypria ng sabay-sabay upang tumulong sa pag-upgrade ng kanilang husay sa lawak na makapagbibigay kasiyahan sa kanya. Nag-aalala silang may sakit na baka huli na ang lahat para gumanti sila ng si Zypria ay nakipaglaban sa kanila kasama ang daan-daang libong mga Diyos-Diyosan at ang nakakatakot na mga Super Diyos-Diyosan. Ay nako, ano ang dapat nating gawin kapag tayo ay nasa ganoong delikadong kalagayan? Pero hindi ba iyon ang inaabangan niya? Halika, tara at tingnan natin ang mga alipores na iyon mula sa Zypria. Sabi ni Levi. Walang alinlangan, napukaw ang kanyang interes sa tuwing makakatagpo siya ng sino mang may kaugnayan kay Idre. Hindi pa banggitin, nagkaroon sila ng lakas ng loob na linlanggan siya at muli ang kanyang mga hitsura. Kaya naman, hindi sila pinabayaan ng isang galit na si Levi. Walang choice ang iba kundi sumunod sa likuran niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3123. Born to be stubborn. Hindi nagtagal, inalis ni Levi at ng iba pa ang ilang mga alipores mula kay Zypria na lubos na hindi maihahambing sa kanila. Ang huling puwersang pinuntirya nila ay kilala bilang Dark Sentinel, isang mega force sa Elterton Union. Itinuring silang mga bayani na nagpoprotekta sa kadiliman at ginamit bilang organisasyong may pinakamakapangyarihang husay sa pakikipaglaban noong sinaunang panahon ng Zypria. Sa makatuwid, pinangangalagaan nila ang bansa laban sa anumang banta sa buong taon. Dahil sa ilang kadahilanan, huminto sila sa Zypria sa ibang pagkakataon. Gayunpaman, mayroong maraming mga elite sa Dark Sentinel. Kaya naman, sila pa rin ang mananakop sa rehiyon ng Elterton. Bukod, sila ay itinuturing na isang independenteng organisasyon sa rehiyon ng Zypria. Maliban sa kanila, marami pang katulad na superpower na organisasyon sa Zypria. Lahat sila ay mga independenteng organisasyon at hindi kailanman nag-cross ang landas sa isa't isa. Gayunpaman, lahat sila ay sumali sa Elterton Union pagkatapos ng espiritual na enerhiyang muling pagbabangon at nasa ilalim ng kontrol ni Zypria mula noon. Ang ilan sa kanila na may mga superpower ay na-shortlist pa ni Zypria para sumali sa Elterton Star at sumailalim sa planong super deity. Mayroong ilang daang miyembro lamang sa Dark Sentinel, ngunit lahat sila ay mga deity. Bago iyon, sila ay humantong sa isang komportableng buhay pagkatapos sumali sa Elterton Union at kinuha ang maraming mga mapagkukunan ng Levi. Kaya, ito ay natakot sa kanilang talino nang ang huli ay lumitaw sa kanilang base. Levi Garrison, anong ginagawa mo dito? Lahat mula sa Dark Sentinel ay namangha. Nabalitaan lang nila ang tungkol sa napakalaking balita kung saan ang iba pang puwersa sa Elterton Union ay nalipol, na nagresulta sa malaking pagkawala ng buhay. Gayunpaman, wala silang alam sa nangyari at iniisip kung sino ang salarin. Naguguluhan, hindi nila napigil ang mag-alala kung ang kalunos-lunos na kapalaran ay sasapitin din nila. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang sumulpat si Levi. Sa isang iglap, nakaramdam sila ng hindi maipaliwanag na pananabik. Paano kung si Levi Garrison ang isa? Nandito ako para ayusin ang score sa iyo. Noong inanunsyo ko ang bounty dati, niloko mo ako at kinuha ang aking mga mapagkukunan, hindi ba? Kaya, oras na para bayaran mo ang iyong kawalang ingat. Kalmadong sagot ni Levi. Samantala, si Dr. Erebus, sa tabi niya, ay nag-echo, bukod dyan, kailangan mong bayaran ang halaga para sa pakikipagsabuatan kay Idre. Pero mabait ako para bigyan ka ng mungkahi para iligtas ang sarili mong buhay. Hanggat handa kang gumawa ng pampublikong anunsyo na puputulan mo ang relasyon kina Idre at Zypria, maaari naming isaalang-alang na iligtas ang iyong buhay.
Sa kabilang banda, tinuya ng Digital God, kami ay sapat na mabait upang ilabas ang life-saving na impormasyon sa iyo. Hindi magtatagal bago mapuksa sina Idre at Zyperia. Sa oras na iyon, matutugunan mo ang iyong katapusan kasama sila kung nag-aatubili kang putulin ang relasyon sa kanila. Hahaha. Lahat ng tao mula sa Dark Sentinel ay humagalpak ng tawa na para bang ngayon lang nila narinig ang tungkol sa pinakawalang katotohanan na biro. Ha! Nagkukwento sila ng tila Sebang at Toro. Walang alinlangan, may punto sila sa pamamagitan ng pag-aayos ng marka sa amin pagkatapos malaman na niloko namin sila at kinuha ang kanilang mga mapagkukunan. Pero paano nila nalipol sina Idre at Zyperia? Alam ng buong mundo na ang kasalukuyang lakas ni Zyperia ay lampas sa imahinasyon. Maliban sa 10,000 Diyos na mayroon sila sa kasalukuyan, sila ay nasa pag-unlad ng pagkakaroon ng hindi magagapi na super deities. Paanong matatalo ang isang makapangyarihang bansang may walang kapantay na husay, ha? Hindi ba nila hinihila ang ating mga paa? Tinitigan nila ng masama si Levi at ang iba pa na para bang nawalan ng malay ang huli. Paf! Nandito siguro sila para magudyok ng gulo, na nagudyok sa amin na umalis sa Zyperia. Hindi pwede. Ngayong ang Zyperia ang pinakamakapangyarihan at maimpluwensyang bansa sa mundo, hindi natin dapat pabayaan ang mga ganitong pagkakataon. Sumulyap kay Dr. Erebus at Digital God, tumanggo si Levi, bakit ka mag-aaksaya ng oras sa pagpapayo sa kanila? Nakikita mo ba kung paano nila hindi pinapansin ang iyong payo? Sa tingin mo ba posible pa rin silang pag-usapan na huminto sa Elterton Union? Tumawa ng malakas ang lahat mula sa Dark Sentinel. Tama ka. Imposible. Hahaha. Agad na bumagsak ang mga mukha ni Dr. Erebus at Digital God. Hindi nila napigil ang bamantong hininga na nagbitiw. Bakit hindi nila ito maisip at sundin ang aming payo? Nakalulungkot, may mga taong ipinanganak na may katigasan ng ulo. Sila ay may kaugaliang kumilos ng walang pakundangan, hindi nagbibigay ng payo sa iba. Levi Garrison, hindi ba dapat pinag-isipan mo ngayon kung paano gamutin ang lason ng iyong anak? Paano ka magkakaroon ng oras upang pumunta sa lugar na ito? O di kaya, nandito ka para makiusap kay Idre dahil wala ka ng paraan? May nanunuya sa Dark Sentinel. Hahaha, walang alinlangan, nilinlang ka namin at kinuha ang iyong mga mapagkukunan. Pero anong magagawa mo? Natawa naman ng may pang-aasar ang isa pang miyembro. Kaya nga sabi ko walang kwenta ang pag-aaksaya ng oras para maliwanagan sila. Tapusin mo sila agad. Itinuro ni Levi nang hindi tinitigan ang Dark Sentinel ng isa pang sulyap. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3124. Nabura ang Dark Sentinel. Ang mga miyembro ng Dark Sentinel ay tumatawa pa rin sa kanilang mga ulo at walang naramdamang anumang bagay. Samantala, nagsimula ng kumilos si Levi. Boom! Sa sumunod na segundo, isang puwersang nakakabasag ng lupa ang gamulong tulad ng lubos na nagninangas na mula sa araw. Sa isang kisap mata, nilipol ni Levi ang lahat mula sa Dark Sentinel sa pamamagitan ng isang walang talo na sampal. Para silang naglaho sa manipis na hangin pagkatapos nilang itapon sa araw at masunog sa loob ng ilang segundo. Si Dr. Erebus at ang iba pa ay hindi man lang napatikip sa mata. Kung tutusin, nakita na nila ng sarili nilang mga mata kung paano naalis ang pinakakasuklam-suklam na Heavenly Clan. Kaya, wala sa kanila nang maalis ang Dark Sentinel sa loob ng ilang segundo. Ganyan magtatapos ang mga Alipors. Walang pakialam na komento ni Levi. Ang madilim na Sentinel, na may posibilidad na magkaroon ng kanilang ilong sa hangin, ay nakamit ang kanilang mga wakas sa trahedya. Kaya, maliban kay Hydran, ang iba pang 4,352 target na puwersa na umagaw sa mga disenyo ni Levi sa isang paraan o sa iba ay nalipol. Ang bawat isa na may pisngi na manloko sa kanyang mga hitsura ay nagbabayad ng halaga para sa kanilang kasakiman. Nang sumunod na araw, ang kalunos-lunos na pagwawakas ng magkakaugnay na puwersa ay nagdulot ng kaguluhan sa buong mundo. Kahit na wala pang 5,000 target na puwersa ang nakalista, ang ilan sa kanila ay binubuo ng medyo malaking bilang ng mga miyembro. Halimbawa, may daan-daang miyembro sa Dark Sentinel. Kasunod nito, daan-daang libong tao ang nalipol ng halos 5,000 target na puwersa ang tuluyang naalis.
Walang salita ang makapaglalarawan kung gaano kabigla ang buong mundo nang ang napakaraming tao ang namatay sa loob ng isang araw. Higit pa rito, ang lahat ng mga apektadong puwersa ay hindi nag-cross ang landas sa bawat isa sa lahat ng oras. Nang isa-isa silang maalis ng mahiwaga, walang sino mang may ideya kung sino ang maaaring maging annihilator. Kaya, nagresulta ito sa isa pang pandaigdigang kaguluhan. Ano sa lupa ang nangyayari? Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Bakit brutal na kinuha ng salarin ang kanilang buhay? Natigilan ang lahat at hindi maiwasang mataranta. Higit sa lahat, hindi nila napapansin ang katotohanan na ang mga apektadong puwersa ay nilinlang si Levi at kinuha ang kanyang mga likas. Wala ni isa sa kanila ang nakadama ng anumang mali dahil nilinlang ng mga target na puwersa si Levi gamit ang iba't ibang taktika. Ang buong mundo ay natakot. Ang lahat ay sigurado bilang H*L na ang annihilator ay dapat na isang lubos na kakilakilabot na puwersa. Nasa mga pin at karayom sila, natatakot na sila ang susunod na target ng annihilator anumang oras. Hindi banggitin, marami sa mga puwersa sa ilalim ng Elterton Union ay naalis. Hindi kailanman pumasok sa isip ng sino man na ang walang kapantay na Dark Sentinel ay makakatagpo ng ganoong kalunos-lunos na wakas. Alam nila na ang Dark Sentinel ay dating organisasyon na may pinakamalakas na husay sa pakikipaglaban sa dating Zyperia. Bukod pa rito, kilala sila bilang pinagmulan ng Elterton Star at naging mas makapangyarihan pagkatapos sumali sa Elterton Union. Hindi may kikaila, ang Annihilator na pumuksa sa isang walang kapantay na organisasyon ay hindi nagpadala ng nabalisa ni Zyperia. Gaya ng inaasahan, ang kalunos-lunos na sinapit ng mga puwersa ay ikinagalit ng buong Zyperia. Di asterisk man ito. Sino ang may lakas ng loob na lipulin ang aming mga miyembro kapag kami ay ipinagkaloob na pinakamakapangyarihan sa buong mundo? Kung sino man ang nangahas na gawin ito ay dapat na humihiling nito. Hindi nagtagal, gumawa si Zyperia ng isang pandaigdigang anunsyo na may babala, umaasa na ang mga salarin ay susuko. Kasabay nito, inutusan nila ang iba pang puwersa sa ilalim ng Elterton Union na hukayin ang mga salarin na nagpahiya sa kanila sa pamamagitan ng pagpuksa sa iba. Sa sandaling iyon, natanggap din ni Zyperia ang babala ni Levi. Nagbanta ang huli na hahanapin sila para sa pagbabayad kung tumanggi silang ibigay sa kanya si Idre. Maliwanag na iba ito sa naunang babala ni Levi. Kanina, binalaan ni Levi sina Zyperia at Idre na aayusin niya ang iskor sa kanila pagkatapos na gumaling ang lason ng kanyang anak. Sa sandaling iyon, hindi sila natakot kahit kaunti sa kanyang babala dahil hindi pa gumagaling ang lason ni Forlivia, at nakita nilang magtatagal ito ng mahabang panahon. Gayunpaman, iba ang sitwasyon ngayon. Dahil gumaling na ang lason ni Forlivia, maaaring maghayganti si Levi sa kanila anumang oras. Walang alinlangan, ito ay isang babala na naging sanhi ng kanilang tensyon. Nagtakda pa si Levi ng deadline sa pamamagitan ng paghiling kay Zyperia na ibigay si Idre sa loob ng isang linggo. Ang babala na ang pag-ikot na may deadline ay malinaw na kabaligtaran sa nauna. May kutob si Levi na nagawa ni Zyperia ang super deities sa loob ng isang linggo. Ano, nawala na ba siya sa isip niya? How dare he set a deadline for us? Malalim na tubig tayo kapag hindi natin ibibigay si Idre sa loob ng isang linggo. Lahat ng tao sa Zyperia ay halos sumabog ang daluyan ng dugo pagkatapos matanggap ang babala ni Levi. Wala pang nakagawa ng ganoon sa kanila tulad niya. Higit pa rito, ang huli ay nagkaroon ng katapangan na alisin ang Dark Sentinel sa isang brutal na paraan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3125. Plano nila i-set up si Levi. Hindi lang iyon, nagdagdag ng isa pang termino si Levi pagkaraan ng ilang sandali. Kung hindi nagawang ibigay ni Zyperia si Idre sa loob ng isang linggo, ibababa niya sila kasama ni Idre. Sa isang iglap, lahat ng tao sa Zyperia ay nagalit. Nabaliw na ba si Levi Garrison? Siguradong pinaputukan niya ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-provoke sa amin. Gayunpaman, ang Titan Lord at ang iba pang matataas na opisyal ay ngumiti ng walang pakialam. Kumbinsido ang nagpakilalang makapangyarihang mga opisyal na taglay nila ang pinakawalang kapantay na lakas sa pakikipaglaban. Kaya, walang punto para sa kanila na alisin sa kanilang sarili si Levi dahil naniniwala sila na ang huli ay walang kapantay sa kanila.
Ngumuso sila sa pang-aasar ni Levi at hindi lang nakita ang pangangailangan na lumabas sa Zypria para tapusin siya. Ha? Bakit kailangan mong sayangin ang ating oras at lakas sa isang maliit na pritong tulad niya? Kami ay mga super deity na mas makapangyarihan kaysa sa deities. Hindi na kailangang problemayan ng isang sibilyan. Wala sa atin iyon. Hayaan si Idre na malutas ang usapan ng mag-isa pagkatapos na maging matagumpay ang plano ng super deity. Hindi natin kailangang mag-aksaya ng oras sa pakikialam dito. Ito ay isang uri ng rewarding sa kanila sa isang paraan din. Pumikit sa babala ni Levi, inaasahan nilang mareresolba ni Idre ang usapan ng walang kahirap-hirap. Gayunpaman, si Idre ay abala sa plano ng super deity sa ngayon. Dahil dito, hindi nila pinapansin ang mga babala ni Levi. Ha? Ano sa lupa ang nangyayari? Kakasabi lang ni Levi Garrison kay Zypria at Idre. Nabaliw ba ang lason ng kanyang anak na babae? Nagtawanan ang lahat sa Hydran. Sa kanilang opinyon, hinuhukay ni Levi ang sarili niyang libingan sa pamamagitan ng babala kay Zypria. Fine, I can't blame for that if you dared to do so when you're not well aware of Zypria's combat prowess before. Ngayong sila na ang pinakamakapangyarihan sa buong mundo, paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na pukawin sila sa gayong babala? Nababaliw ka na ba? Anyway, feeling ko isa itong golden opportunity para sa atin. Nag-pipe up ang Agent 5. Ang iba ay napalingon sa kanya nang may pagtatanong. Anong ibig mong sabihin? Ngayong binalaan ni Levi Garrison sina Idre at Zypria, ipinahiwatig nito na nagdedeklara siya ng labanan laban sa kanila. Gayunpaman, parang isang Lone Ranger siya dahil walang ibang puwersa na pumanig sa kanya ngayon. Kaya naman, ito ay isang mainam na oras, para tayo ay pumasok at linlangan ang kanyang isip. Kung makukumbansi natin siya na kinakampihan natin siya at lumalaban kay Idre, sigurado akong ituturo niya kaming kasama, di ba? Masayang idinagdag ang Ahente 5. Ang iba ay naliwanagan at nabigla sa kanyang mga salita. Oo, siguradong may punto siya. Sa ngayon, sino pa ang maglalakas loob na kumampi kay Levi Garrison? Ngunit kung ipahayag natin na tayo ay pumanig sa kanya, tiyak na maantig siya at kusang loob na mag-aalok sa atin ng higit pang mga masasamang bagay kung tayo ay hihiling. Napakagandang ideya para muli nating linlangan siya. Pero may term. Bago tayo gumawa ng anunsyo na tayo ay kinakampihan ni Levi Garrison, kailangan nating ipaliwanag kina Idre at Zypria na palabas lang tayo. I don't want to put ourselves on the line just because they misunderstand na nakikipagsabuatan tayo sa kanya. Pinaalalahanan sila ng Ahente 1 na may pahiwatig ng pagbabantay. Oo, syempre, gagawin lang natin ito para linlangan si Levi Garrison. Wala kaming lakas ng loob na idamay sina Zypria at Idre. Tawa ng tawa ang iba. Sabay-sabay nating kontaken sina Zypria at Idre para sabihin sa kanila ang tungkol sa plano natin. Walang pag-aalinlangan, nakipag-ugnayan sila kina Zypria at Idre. Ang huli ay mas masaya na sumama sa plano ni Hydran. Tila natapakan ni Levi ang kanilang mga paa sa kanyang pananakot. Gayunpaman, nadama nila na walang kabuluhan na tapusin siya kaagad. Bakit hindi natin samantalahin ang pagkakataon para sa higit na kasiyahan? Dapat nating maging sanhi ng kanyang emosyonal na pagkasira sa pamamagitan ng paggawa ng katangahan sa kanya. Kung tatapusin natin siya kaagad, hindi tayo makakadama ng labis na saya. Sa makatuwid, sila ay nasa buwan na may plano at hinikayat si Hydran na iset up si Levi. Matapos makuha ang pag-aproba ni Zypria at Idre, gumawa si Hydran ng opisyal na anunsyo, na nag-aabiso sa buong mundo na susuportahan nila si Levi sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanilang lahat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3126. Maglaro kasama. Nagbigay pa sila ng babala kay Zypria at hiniling na ibigay nila si Idre o isuko ni Idre ang kanilang sarili. Upang makumplito ang aksyon, nagbanta silang maglulunsad ng pag-atake kasama ang lahat ng kanilang mga miyembro at ganap na lipulin si Idre. Nakita ng lahat ang babala ni Levi bilang isang hanggal na biro mula sa isang baliw, ngunit ang babala ni Hydran ay nagkaroon ng kaguluhan sa buong mundo. Hindi nila inaasahan na may kakampi kay Levi, lalo na ang isang organisasyong tulad ng Hydran. Sa paghusga sa kanilang babala, halatang determinado silang ibagsak si Idre, at hindi sila natatakot na mamatay.
Hindi nag-iisa si Levi. Mayroon siyang halos 200,000 tao na sumusuporta sa kanya. Maging si Hydran ay medyo nagulat sa matinding reaksyon na natanggap nila mula sa mundo. Mukhang naniniwala ang buong mundo na kakampi tayo ngayon ni Levi. Kung naniniwala sila sa amin, tiyak na naniniwala rin si Levi sa amin. Ang aming babala ay nakamit ang ninanais na epekto nito. Ang tanging magagawa na lang namin ay lapitan si Levi at kausapin siya tungkol sa kung gaano namin siya kinamumuhian kay Idre, kung paano namin siya pinaplanong maghiganti, at kung paano namin siya susuportahan. Si Levi ay isang napakadaling tao, at ang aming mga nakaraang matagumpay na pagtatangka sa panlilinlang sa kanya ay napatunayang totoo iyon. Ang pinakamagandang paraan para linlanggan si Levi ay ang pumanig sa kanyang pagkamuhi kay Idre, badmouth Idre, at nagpanggap na naghihiganti kay Idre. Kapag naniwala siya sa amin ng walang kondisyon, ibibigay niya sa amin ang anumang hiling namin. Ngayong sinabi na namin sa buong mundo na balak naming labanan ang Zypria at Idre, walang dahilan para pagdudahan ng sino man ang aming pagnanais na maghiganti. Siguradong bibili si Levi. Sa aming pahayag, sinasabi lang namin noon, pero may ginagawa na talaga kami ngayon. Ang pinakamagandang bahagi ay ginagawa natin ito sa oras ng pangangailangan ni Levi. Di nagtagal pagkatapos na ilabas ni Hydran ang pahayag na iyon, sina Zypria at Idre ay parehong tumugon sa kanilang sariling pahayag. Idineklara nilang papatayin silang lahat kapag natapos na ang kanilang Super Deity Project. Sa ginawang deklarasyon na iyon, lalong naging hindi mapaghihiwalay sina Hydran at Levi. Kahit sino ay dapat maniwala na kami ay nasa panig ni Levi ngayon. Hindi nila alam, lahat ito ay may isang perpektong plano na ginawa namin kasama ang iba. Nagtutulungan kaming lahat para linlanggan muli si Levi. Ang aming plano ay perpekto. Walang anumang pagkukulang dito. Naniniwala si Hydran na nagawa nila ang isang perpektong trabaho dito, at tama sila tungkol doon. Hindi bababasa, para sa karamihan. Ang iba pang bahagi ng mundo ay lubos na naniniwala na si Hydran ay nasa panig ni Levi, at hindi sila kailanman maghahinala na ito ay isang pakana lamang. Gayunpaman, nakita mismo ni Levi ang kanilang karanasan sa sandaling nalaman niya ang tungkol dito. Isa ito sa mga pakana ni Hydran. Maglalakas loob lang silang hamanin si Zypria at Idre ng ganito sa publiko dahil kasabwat nila ang isa't isa. Obviously, ang dahilan niyan ay para dayin ako. Sa pag-iisip na iyon, si Levi ay bumulong sa kanyang sarili sa amusement, hey. So, ang mga lalaking iyon ay may plano na linlanggan ako bago ko pa sila habulin. Ang pagkakaroon ng eliminate ang lahat ng mga taong sinubukan siya ng kanyang mga susunod, Levi ay nagplano sa sundan si Hydran. Palabas na sana siya nang sorpresahin siya ng mga ito sa plano nilang ito. Ano ang dapat nating gawin, Mr. Garrison? Tanong ni Dr. Erebus. Ilang araw pa bago makomplito ng Zypria ang Super Deity Project. Let's have some fun with them para mawala ang boredom, di ba? Dumaan sila ng maraming problema para lang gawin itong aksyon para sa atin, kaya ang pinakamaliit na magagawa natin ay paglaruan ito. Nakangiting sagot ni Levi. Tumawa ang lahat sa pag-iisip kung paano naniwala sina Hydran, Zypria, at Idre na naloko nila si Levi nang makita niya ang kanilang panlilinlang sa simula pa lang. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3127. Ikalawang tomo ng Handbook ng Lason. Nagmamadaling lumapit si Zoe at ang iba pa bago si Hydran. Nagulat silang lahat matapos malaman ang babala ni Levi laban kay Zypria. Nawala na ba si Levi? O hindi niya kayang gamutin ang pagkalason ni Evie? Nag-aalala ako kay Forlivia gaya ni Levi. Wala akong masyadong magagawa para tulungang tretuhin si Evie noon, ngunit nagbago ang mga bagay pagkatapos maging mas makapangyarihan ang Heavenly League. Higit pa rito, nakipag-ugnayan na rin ako sa Ecclesiastic Order at hiniling sa kanila na tumulong sa pagpapagaling kay Evie. Ano ba, napunta pa ako sa paghahanap kung nasaan ang pangalawang volume ng Poison Handbook. Sa kasamaang palad, kailangan kong magbayad ng malaking halaga para makuha ito. Bagamat nasa proseso pa ako ng pakikipag-ayos para dito, may pag-asa na makuha ko ang aking mga kamay dito. Kung makukuha ko ang pangalawang volume ng Poison Handbook, tiyak na mapapagaling ko si Evie sa kanyang pagkalason. Kaya,
Bakit ngayon si Levi ay kukuha ng isang nakakabaliw na pagkabansot? Baka may nangyari na kay Evie. Ano kaya ang posibleng nagtulak kay Levi para gumawa ng isang bagay na napakabaliw? Dahil madalas niyang kasama si Evie, wala akong alam sa kalagayan niya. Anong ginagawa mo, Levi? Nawala ka na ba sa isip mo? Bakit mo tatantanan si Zyperia gayong napakalakas na nila ngayon? At saka, kumusta si Evie? May nangyari ba sa kanya? Nag-aalalang tanong ni Zoe. Mommy, patakbong lumabas si Forlivia at niyakap si Zoe, na ikinagulat niya at lahat ng nasa paligid niya. Evie, gumaling ka na. Paano ito posible? Bulalas ni Zoe habang hindi makapaniwalang nakilala kay Forlivia. Hindi naman mapatla ang mukha ni Evie. Kung mayroon man, mukha siyang malusog at mas masigla kaysa dati. Tiyak na hindi ganito ang hitsura ng isang taong nalasan. Ngunit, paano ito posible? Kahit na naabsorb ng ultimate parasite ang bahagi ng lason, mayroon pa ring kalahati nito sa katawan niya. Walang maalis ito ni Levi ng ganoon kadali. Kakailanganin niya man lang ng mahiwagang gamot sa parehong antas ng 10 Millennium Snow Lotus o mas mataas para magamot siya. Paano ito posible? Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Oo, wala na ang lason ko. Ayos lang ako. Well, ang ilan sa mga ito ay nasa loob ko pa rin, ngunit isa pa itong katangian para sa aking ginawa. Dito, tingnan mo. Tuwang-tuwang sagot ni Forlivia. Nagpakita pa siya ng pamamaraan gamit ang lason, at lahat ng nasa paligid niya ay naagnas kaagad. Nagulat ang lahat sa ginawa niya. Dati ba talaga siyang biktima ng final malice? Paano siya napakalakas? Siya ay mas malakas kaysa sa isang Diyos. Walang sino man sa Heavenly League ang makakapantay sa kanya. Kahit na ang mga may malamang na buto tulad ng Asher Dragon at ang iba pang apat ay hindi magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa katunayan, silang lima ay malamang na magsama-sama upang maging isang hamon para sa kanya. Talagang may lohikal na paliwanag ang biglaan at malaking pagtaas ng kapangyarihan ni Forlivia. Sinimulan niyang linangin ang sarili niyang pamamaraan matapos maalis ang bahagi ng lason sa kanyang katawan. Dahil ang likas na katangian ng kanyang pamamaraan ay ginamit ang mga elemento ng kalikasan, ay gumana ng maayos sa lahat ng nakuha ni Levi. Ang kakayahan ng isang Diyos na sumisipsip ng enerhiya at ang kakanyahan ng mahiwagang halamang gamot ay nakasalalay sa kanilang pag-aayos ng mga buto. Ang mga mas mahusay na nag-aayos ng mga buto ay maaaring sumipsip ng mas mahusay na enerhiya ng mas mahusay. Gayunpaman, hindi kailangan ni Forlivia ang mga ganoong bagay. Sa paggamit ng kanyang pamamaraan lamang, maaari niyang makuha ang mga potensyal na enerhiya ng hindi kapani-paniwalang mahusay nang walang tulong ng kanyang pamamaraan sa mga buto. Gayun din, binigyan siya ni Levi ng maraming magaling upang tulungan ang kanyang paglilinang. Iyon ang pangunahing dahilan sa likod ng mabilis na pagtaas ng kapangyarihan ni Forlivia. Higit sa lahat, ang mahiwagang gamot na dinala sa kanya ni Levi ay nakatulong sa ganap na pagpapagaling sa kanyang pagkalason. Pagkatapos ay hinigop niya ang natitirang mahiwagang gamot at ginamit ito sa kanyang pamamaraan. Sa takot na ma-overload ni Forlivia ang sarili, siniguro pa ni Levi na itago sa kanya ang isang bahagi ng mahiwagang gamot. Kung hindi niya ginawa iyon, malamang na naabsorb ni Forlivia ang lahat. Dahil sa mga pangyayari, may perpektong kahulugan kung bakit nagawa niyang maging napakalakas sa napakalaking panahon. Ang pamamaraan na ginawa ni Forlivia ay halos pareho sa Art of Consumption na ginamit ng Ecclesiastic Order sa kung paano niya hinihigop ang mga katangian na enerhiya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3128. Tinutukoy ito ng sining ng pagkonsumo. Bagamat hindi nito kailangan ang mga tagapag-ayos ng ngunit upang sumipsip ng bilang na enerhiya, ang pagkakaroon ng mga paglilinis na buto ay tiyak na gagawing mas madali ang proseso ng pagsipsip kapag ginagamit ang Art of Consumption. Kung tinutukoy ng mga pagsusuri na buto ang pinakamataas na dami ng mga katangian ng enerhiya na maaaring makuha ng isang tao, pagkatapos ay tinutukoy ng Art of Consumption ang pinakamababang halaga. Dahil sa nakakatakot na talento ni Forlivia na iintindihan lamang ang kanyang mga listahan ng mga buto ay may kamangha-manghang kalidad. Habang ang Heavenly League ay nakipag-usap sa Ecclesiastic Order kamakailan, natutunan nila ang ilang pangunahing kaalaman sa pagtukoy sa kalidad ng mga listahan ng buto.
Hindi alam ang mga kakayahan ni Evie ay nahihigitan ng Asher Dragon at ng iba pa, ngunit ang kanyang pagtatalaga na buto ay dapat ding may mataas na kalidad tulad ng sa kanila. Pastahan na ako agad nilang papasukin siya sa Heavenly League kung alam nila ang tungkol dito. Natuwa si Zoe nang marinig niya ang kanilang pagsusuri. Hindi ako makapaniwalang gumaling na si Evie sa kanyang pagkalason. Higit pa riyan, naging makapangyarihan din siya. Gayunpaman, talagang curious ako kung paano niya naalis ang lason. Nang mapansin ang tanong na halos nakasulat sa kanilang mga mukha, itinuro ni Forlivia si Levi at sinabing, si Daddy iyon. Ang lahat ay tumitig kay Levi sa pagkabigla at hindi makapaniwala na walang sino mang umasa na magagawa niyang gamutin si Forlivia. Huwag sa sino mang gumaling na si Evie, o magdadala ito sa atin ng maraming hindi masasabing problema. Itinuro ni Levi sa kanila, at lahat ay tumango bilang pagsang-ayon. Hindi sila nang ahas na makipagsapalaran, lalo na't kagagaling lang ni Forlivia sa kanyang pagkalason. Pagkatapos ng lahat, kung ano ang mga problema o hindi maaaring lumitaw kung mayroon mang mali. Nang may naalala, nagtanong si Zoe, "Teka, magsisimula ka pa ba ng digmaan kay Idre ngayong gumaling na si Evie?" Tumango si Levi, "Oo naman. Nilason nila ang aking anak na babae ng pinaka-nakamamatay na lason na umiiral. Hindi ko na lang sila pakakawalan." Napuno ng galit ang mga mata ni Zoe habang sinabing, "Tama ka, hindi natin sila mapapatawad niyan. Ngunit, napakalakas ng Zyperia para harapin natin ngayon. Kahit na sa tulong ni Hydran, hindi namin magagawang makaganti kay Idre kahit na umalis sila sa Zyperia. Ang magagawa lang natin ay tiisin ito sa ngayon at maghintay hanggang sa maging sapat na tayo para tanggapin sila. Ihahatid na lang natin ang ating sarili sa kanila sa isang platong pilak kung susubukan nating labanan sila ngayon." Ang lahat ay sumang-ayon kay Zoe at pinayuhan si Levi laban sa pagsisimula ng isang digmaan sa kaaway. Baka talagang makapangyarihan si Levi at lahat, ngunit ang mga puwersa ng kaaway ay labis na nalulupig na kahit anong pagtatangka sa paghiganti ay magpapakamatay. Ayos lang. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Makikita mo ang resulta sa loob ng ilang araw. Ako ay kalmado, at hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay na wala akong tiwala sa sarili, lalo na't subukan ang anumang katangahan. Mahinahong sagot ni Levi. Siya ay karaniwang nagpapakita ng ganap na pagwawalang bahala para kay Idre at Zyperia dahil alam niyang hindi sila magiging kapareha para sa kanya. Sa pag-aakalang nakita ni Levi sa kanilang payo, nagpa siya si Zoe at ang iba pa na iwan niya. Upang pansamantalang panatilihing sikreto ang balitang gumaling si Forlivia, gumawa si Levi ng kaayusan para manatili si Zoe at ang iba pa kay Forlivia. Ilang sandali pa, nakatanggap si Levi ng balita na hinanap siya ni Hydran. Sa pagkakataong ito, ang Agent 5 at Agent 7 ng mga gumagawa ng desisyon ay sumama sa naunang 5 ahente na naunang nag-imbite sa kanya sa Hydran. Matapos magawa ang mga pagpapakilala, tuwang-tuwa na napabulala si Agent 5, "Hindi ako makapaniwala na sa wakas ay makikita na rin kita ng personal, Mr. Garrison. Marami na kaming narinig na alamat tungkol sa iyo. Talagang matapang kang tao, Mr. Garrison. Ikaw ang unang matapang na hamanin si Idre ng ganito. Ang iyong mga aksyon ay nagtakda ng isang halimbawa na dapat nating sundin, at ang ating mga kasama ay lubos na humahanga sa iyo." Nakangiting dagdag ni Agent 7. "Alam ko naman diba, akala talaga namin masyado kang natakot para maghayganti kay Idre nung una. Pero, lumalabas, ikaw ang may lakas ng loob na gawin ito." Sabi ni Agent 5. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3129. Nagpapanggap na nahuhulog para dito. Pagkatapos ay binaril ng Agent 5 si Agent 23 at ang iba pa habang nagpatuloy siya, "Kayo, humingi ka agad ng tawad kay Mr. Garrison." Si Agent 23 at ang 4 na iba pang ahente ay humakbang at lumuhad sa harap ni Levi bago sabay-sabay na humingi ng tawad, paumanhin, "Mr. Garrison, hindi ka namin dapat tinawag na duwag. Patawarin mo kami. Wow, siguradong may disenteng kakayahan sa pag-arte ang mga lalaking ito, bibigyan ko sila niyan. Hindi ako makapaniwala na hihingi pa sila ng tawad sa akin." Halos matawa si Levi sa naisip na iyon. "Matapang ka talaga,
Nananakot sina Idre at Zyperia kahit alam mo kung gaano sila kalakas. Nagpasya kaming sundan ang iyong mga yapek, Mr. Garrison. Ipinakita namin sa kanila ang aming determinasyon na makaganti rin. Sabi ni Agent 5. Naturally, nakabasa si Levi sa pagitan ng mga linya at nagsimulang tumugtog kasama nila. Nabalitaan ko na ang ginawa nyo. Sa totoo lang, akala ko nag-iisa lang ako sa digmaang ito laban kay Idre, ngunit pagkatapos ay nagpakita rin kayo at hinamon sila. Nakakainip na lumaban sa digmaang ito ng mag-isa, kaya natutuwa akong marami sa inyo ang nasa panig ko. Kayo ang lahat ng pinakamahusay na mga kasama na maaari kong magkaroon. Nakangiting sabi niya sabay tapik sa balikat ni Agent 5 at Agent 7. Naunawaan sila ni Levi at alam na alam niya kung ano ang sasabihin para ma-stroke ang kanilang ego. Sa pagpapanggap na nahulog siya sa kanilang aksyon, mas maisa sa katuparan ni Levi ang kanyang mga plano mamaya. Tiyak na, si Agent 5 at Agent 7 ay nakangiti mula tenga hanggang tenga pagkatapos marinig iyon. Ito ay nangyayari ng eksakto tulad ng inaasahan namin. Ang tanga talaga ni Levi. Hindi ako makapaniwalang nahulog siya sa aming pakulo. Oh, Levi, hindi mo ba nakikita na nagsisinungaling kami sa iyo? Napaka-idiot mo. Sa katunayan, ikaw na siguro ang pinakamalaking tanga sa mundo. I bet hindi mo nakita ang isang ito na darating, ha? Nai-imagine na natin na nangyayari ito. Hinarap mo si Idre sa halos 200,000 sa amin, only to realize na ikaw lang talaga ang gustong maghiganti habang lahat ay sumusuko kay Idre. Napaisip silang 7 habang patuloy sa kanilang plano. Maaaring nasa parehong panig tayo dito, ngunit napakalakas ng Zyperia. Hindi tayo magkakaroon ng pagkakataong makaganti kung protektahan nila si Idre. Bulalas ni Agent 5. Oo, kailangan nating palakasin ang ating sarili kung gusto nating kunin si Idre. Idinagdag ng Ahente 7. Nagpalitan ng tingin ang dalawa bago sabay na bumantong hininga. Ito ay mas madaling sabihin kaysa gawin, bagaman. Ang pagkakaiba ng kapangyarihan ay napakalaki pa rin kahit na magtulungan tayo. Kakailanganin natin ang napakaraming lakas tao at mapagkukunan kung gusto nating maging mas malakas. Pagdating sa paglalagay ng isang aksyon, si Levi ay mas mahusay dito kaysa sa kanila. Tama kayo. Hindi ko ito kayang gawin mag-isa. Sa sobrang pananabik ko sa paghihiganti, nagagawa ko pa ring malinaw na makita ang katotohanan at napagtanto na ako ay nasa isang malaking kawalan. Ang dahilan kung bakit ako tumanggi na sumali sa iyong organisasyon noon ay dahil natatakot akong hindi kayo sinsero sa paghihiganti kay Idre. Ipinapalagay ko na itinatag ninyo ang Hydran para lamang sa inyong makasariling mga pakinabang, ngunit ngayon, nakikita ko na kayong lahat ay nasa aking panig. Napakahusay niya sa kanyang pagpili ng mga salita na lubos niyang nakumbinsi ang mga miyembro ng Hydran. Nagpalitan ng tingin si Agent 5 at ang iba pa bago sumagot ng nakangiti, buwagin sana namin ang organisasyon kung alam naming ito ang dahilan. Totoo naman na kailangan nating magkaisa at magpakatatag para matalo si Idre, pero hindi iyon magiging madali. Lubhang kulang tayo sa lakas tao at mapagkukunan. Ha, ayan na. Nagsisimula na silang mag-drop ng mga pahiwatig tungkol sa kanilang mga intensyon. Dahil doon sa isip, si Levi ay nagkunwaring naniniwala sa kanilang mga salita at nangako sa kanila, huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa isyu tungkol sa resources. Sa katunayan, handa akong suportahan ang paglago ng iyong organisasyon sa lahat ng mga mapagkukunan na mayroon ako. Nagulat ang lahat. Ano, talaga? Sila ay tunay na nabigla nang makita nila na si Levi ay nahulog sa kanilang mga kasinungalingan, at na siya ay handa na ayalay ang kanyang mga mapagkukunan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3130. Makipagtulungan sa mundo. Hey, mas bagay sa inyo ang hitsura ng kasakiman sa inyong mga mukha. Iyan ay isang bagay na hindi mo maaaring pekain. Napaisip si Levi habang nagpatuloy, oo naman. Handa akong isuko ang lahat ng mayroon ako para mawala si Idre, kaya sana magkatrabaho tayo dito. Ito ay mahusay. Ang aming pag-asa na mapabagsak si Idre ay tumaas. Oo, ihahatid ko kaagad ang magandang balita sa ating mga kasama. Ang mga miyembro ng Hydran ay labis na nasasabik sa mga kamangha-manghang pag-unlad na inaakala nilang ginagawa nila.
Ipinangako na nina Idre at Zyperia sa kanila na maaari nilang makuha kung ano ang mangyayari na nagawa nilang kumbansihin si Levi, kaya natural lang sa kanila ang labis na kagalakan kapag pumayag itong ibigay ang lahat. Sasabihin ko sa iyo ang lahat kung paano ko makukuha ang aking mga problema kung ang proseso ay hindi napakahirap. Napabuntong hininga na bulalas ni Levi. Ha, lalong natuwa ang lahat ng marinig iyon. Wala man lang kaming nagawa, at sasabihin na sa amin ni Levi ang lahat. Kung ito lang ang para sabihin niya sa amin kung nakukuha niya ang kanyang mga kailangan, sa lalong madaling panahon sasabihin sa kanya ang bawat lihim na mayroon siya. Hindi ba siya masyadong tanga dito? Ayon sa mga alingawngaw, siya ay dapat na maging isang hindi kapani-paniwalang matalino at tusong tao. Kaya naman kinuha niya bilang isang military strategist kahit nawalan siya ng kapangyarihan. Sa totoo lang, hindi masyadong mahirap makita kung bakit siya naging tanga. Una sa lahat, nabulag si Levi. Ang kanyang pagkamuhi kay Idre, kaya ang paggamit namin nito laban sa kanya ay lubos na gumagana. Pangalawa, ang aming walang kamali-mali na diskarte sa pangkalahatang pagdedeklara ng aming suporta para sa kanya ay sadyang masyadong nakakumbinsi. Walang paraan na hindi niya ito mabibili. Ayos lang. Magtutulungan tayo at gagawa ng mga bagay ng paisa-isa. At saka, mayroon ka ng maraming hitsura upang tumagal kami ng mahabang panahon. Sabi ni Agent 5. Mr. Garrison, kailangan mong maunawaan na hindi pa rin namin makukuha ang Zyperia kahit gaano pa kami kahirap at kung gaano karaming kaalaman ang mayroon ka. Malapit na tayong maghayganti kay Idre. Idinagdag ng Ahente 7. Sumabay si Levi sa daloy ng usapan at nagtanong, "Oh, anong ibig mong sabihin?" "Well, alam mo kung paano binabantayan si Zyperia ng mahigit 100,000 deity at isang grupo ng super deities, di ba? Walang paraan na malalampasan natin ang depensang iyon, kaya hindi tayo basta-basta maaaring maniningil. Tama na yan. Kailangan nating maging matalino sa kung paano natin ito gagawin at mag-isip ng iba pang paraan para palakasin ang ating sarili." Nang marinig ni Levi ang kanilang paliwanag, sinasadyang nagtanong si Levi na may kakaibang ekspresyon, "Sa palagay ko ay mayroon ba kayong ideya sa isip, kung gayon?" Sabay na tumanggo sina Agent 5 at Agent 7. "Oo, meron kami. Dahil sa kung gaano kalakas ang Zyperia, hindi ito labis na pagsasabi na isa itong banta sa buong mundo. Sinisira ng Zyperia ang balanse ng kapangyarihan at nagdudulot ng banta sa bawat isa sa atin. Hindi mo ba iniisip ang ibang bansa ay mag-iingat dito? Kung magpasya ang Zyperia na palawakin ang mga puwersa nito, magagawa nitong durugan ang bawat bansa ng madali." Naiintindihan kung ano ang sinusubukan nilang sabihin, tanong ni Levi. "Ibig mong sabihin, dapat tayong makipagtulungan sa iba pang bahagi ng mundo para ibagsak si Zyperia?" Tumanggo si Agent 5 at Agent 7 bilang pagsang-ayon. Oo, kahit wala silang sama ng loob kay Zyperia, hindi lang sila uupo at hahayaan din si Zyperia na mangibabaw sa mundo. Naniniwala akong handa silang makipagsanib puwersa sa atin kung iimbitahan natin sila. Dadagdagan nito ang aming mga pagkakataong manalo ng malaki. Ang mga taong ito ay parang Agent 8 at ang mga miyembrong naghahanap ng paghihiganti. Lahat sila ay walang laman na pangako. Nagpasya si Levi na maglaro at kumilos na parang naniniwala sa kanilang mga salita. "Mukhang maganda sa akin. Kung ganoon, susuportahan ko kayo sa lahat ng aking suporta. Sa aking sikreto sa pagkuha ng mga mali, tiyak na magkakaroon kami ng walang limitasyong supply nito." Tuwang-tuwa niyang sagot na ikinatuwa naman ng iba. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3131. Pagsisinungaling sa pamilya. Nahulog siya dito. Tuluyan nang nahulog si Levi sa mga kasinungalingan natin. Ito na siguro ang nakikita kasinungalingan na kinalimutan ni Levi. Talagang sasabihin niya sa amin ang bawat isa sa kanyang mga sikreto. Sa bilis na ito, wala na siyang maiiwan. Masayang nag-isip ang mga miyembro ng Hydran. Halos hindi sila makapaghintay na ibalik ang lahat ng mga hitsura ni Levi at ipagdiwang ang kanilang tagumpay kasama sina Idre at Zyperia. Kaya, kayo ang bahala sa pag-abot sa ibang bansa habang binibigyan ko kayo ng mga likas. Alam mo, ibibigay ko sa buong mundo ang mga pang-ibabaw na kailangan nila. Excited na sabi ni Levi.
Ang kanyang mga kasanayan sa pag-arte ay may napakalaking epekto sa mga miyembro ng Hydren na lahat sila ay naniwala kaagad sa kanya. Tuwang-tuwang sagot ni Agent Lima, "Sure, leave it to us. Sa paggawa namin ng networking at pagbibigay mo ng mga hitsura, sigurado akong makakamit namin ang paghihiganti na gusto namin." Para lang madagdagan ang pagkukunwari na iyon, nagtanong si Agent Pito, "Nga pala, kamusta ang anak mo, Mr. Garrison? Talagang nag-aalala rin kami tungkol sa kanyang kapakanan. Ano ang kalagayan ng kanyang pagkalason?" Ang iba pang 5 miyembro ay nagtipon-tipon at nagtanong, "Oo. Kamusta na siya ngayon? Ano ang nangyari sa kalahati ng lason?" Narinig ko ang isang grupo ng mga tao na nagdulot ng kaguluhan sa auction para sa mahiwagang gamot ng Miracle Doctor. Sabi nila kasama si Idre sa mga sangkot. "Hey, nasangkot din kayo sa insidenteng iyon." Napaisip si Levi sa sarili. Alam niya ang lahat ng nangyari, ngunit nagpa siya na maglaro ng pipi at panatilihin ang mga ito sa dilim. Buntong hininga, ayos lang siya. Malamang may maiisip ako tungkol sa natitirang lason na iyon sa huli, ngunit hindi na makapaghintay ng plano nating paghihiwalay kay Idre. Lalong lumalakas ang mga B** star na iyon sa bawat araw na lumilipas, at malapit nang maging handa ang mga super deity. Sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang superior na kakayahan sa pag-arte, nagawa ni Levi na maalis ang mga ito sa pamamagitan ng pagbabago ng paksa. Ang sarap pakinggan. Talagang nag-aalala kami sa kanyang kapakanan. Kung tutuusin, pamilya siya sa amin tulad mo. Bulalas nila, na ikinatuwa ni Levi. Pamilya, ha? Tinatawag ako ng mga taong ito na kanilang pamilya, ngunit narito sila, nagsisinungaling sa aking mukha. Nasaan ang mga nakikita, Mr. Garrison? Dapat tayong magpatuloy kung pipigilan natin sina Xperia at Idre. Nakangiting paalala ni Agent Lima sa kanya. Ang kanilang pangunahing prioridad ay ang pagkuha ng mga likas, kaya't hindi nila makita ang alinman sa kanilang marinig ang mga pangako ni Levi ay medyo nababahala sila. Makikipag-ugnayan ba ako sa ating mga kasama at hinihiling sa kanila na tumulong sa pagdadala nito? Tanong ni Agent Pito. Oo, magkano ang mayroon ka ngayon, Mr. Garrison? Pakisabi sa amin para malaman namin kung gaano karaming lakas tao ang kailangan namin para maihatid ito. Ang iba pang 5 miyembro ay nababalisa na rin tungkol dito. Ang aming misyon ay hindi nagagawa hanggat hindi namin nakukuha ang aming mga kamay sa kanyang mga nilikha. Hindi pa tayo mapakali. Pasensya na kayo. Ang mga nakita dito ay naubos na. Kailangan kong tipunin ito sa ibang lugar. Dahil sa malaking halaga ng mga bagay na kasangkot, aabutin ako ng mga 4 hanggang araw upang makakalikom. Lahat ng ito, ipapahatid ko sa inyo ang lahat ng sabay-sabay kapag handa na ito. Sagot ni Levi matapos itong pag-isipan. Natigilan ang lahat pagkatapos marinig iyon. Ibig mong sabihin magkakaroon ng mas maraming kaysa sa iba sa huling pagkakataon? Curious na tanong ni Agent Pito. Nalaglag ang kanilang mga panga sa gulat nang makita nila ang bundok ng mga hilaw. Ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganoon kalaki ng halaga ng mga mali sa isang lugar. Tinatawag mo ang mga kakaibang iyon. Pakiusap, ang mapupulot ko ay 100 beses pa niyan. Sagot ni Levi sabay nguso. Siyempre, hindi naman masyado para sa isang tulad niya. 4 hanggang 5 araw lang daw ang kailangan niya dahil gusto niyang bigyan ng oras si Xperia para matapos ang Super Deity Project. Sa ganoong paraan, maaalis niya ang Hydren at maalis kaagad ang Xperia pagkatapos. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3132. Masyado silang confident. Natigilan ang nang marinig nilang sinabi ni Levi na kailangan niya ng 4 hanggang 5 araw para makalakam ng mga mali. 4 hanggang 5 araw. Gaano karaming mga nakikita ang kanyang makakalap? 100 beses na higit pa sa nakita natin noong nakaraan. Nakakabaliw ito. Dapat talagang all out si Levi kung willing siyang ialay ang lahat ng ganito. Mukhang hindi na natin kailangang mag-alala kung magsisinungaling siya sa atin. Baka magmukha tayong kaina-hinala kung masyado tayong mapilit dito. Dahil doon, tuwang-tuwang sinabi ng mga miyembro ng Hydren, "Sige, Mr. Garrison, babalik kami upang ihatid ang mabuting balita sa aming mga kasama at makipag-ugnayan sa ibang bansa. Mag-focus ka na lang sa pag-iipon ng mga resources, okay?
Ipaalam sa amin kung sakaling kailanganin mo ang anumang bagay, at sigurado kaming tutulungan ka. Talagang sanay kami pagdating sa mga bagay tulad ng pagmina at pagdadala ng mga hitsura. Itinuro ni Levi si Troy at ang iba pang nasa likuran niya at sinabing, "Oh, tama na ang mga lalaking ito." Ha! Ibinunyag lang talaga ni Levi sa amin ang trump card niya. The asterisk man, medyo marami siyang malalakas na manlalaban sa tabi niya. Little does he know, he has just revealed every bit of his information to us. Dapat talaga magtiwala siya sa amin from the bottom of his heart if he's show everything to us like this. Napaisip si Agent 5 at Agent 7. Palihim pa nilang kabisado ang pagkakakilanlan ni Troy at ng iba pa para maibigay nila ang impormasyong iyon kina Idre at Zyperia mamaya. Sa ganoong paraan, hindi na magbanta si Levi sa kanila dahil ang kanyang trump card ay magiging kasing ganda ng wala. It took them every ounce of willpower they had just to stop themselves from laughing at Levi. Wala bang hangganan ang katangahan ng lalaking ito? Sinabi niya sa amin ang lahat ng wala pa kaming ginagawa. Talaga bang kakampi niya ang tingin niya sa amin? Anong biro? Paano ka maghihiganti kay Idre kung ganito kakatanga, Levi? Paglaruan ka lang nila bago ka patayin. Sige, babalik na tayo ngayon. Ipaalam lang sa amin kung may kailangan ka. Inaasahan naming marinig ang iyong mabuting balita at matanggap ang iyong mga kahihinatnan. Dahil kumbinsido na si Levi ay nakita sila bilang kanyang pamilya, si Agent 5 at Agent 7 ay bumalik na masaya na may katiyakan na malapit na silang makatanggap ng malaking halaga ng mga nakakapinsala. Nagtawanan ang lahat ng pagkaalis ng mga miyembro ng Hydran. Yung mga tanga, hindi ako makapaniwala na iniisip talaga nila na niloko nila kami. Oh, aking kabutihan. Hindi ko mapigil ang tumawa. Ha ha ha. Si Dr. Erebus at ang iba pa ay tumatawa ng husto sa kanilang mga tagiliran. Nang makita kung gaano kasabik si Agent 5 at Agent 7 ay nalinlang sila ng walang katapusan. Ang mas nakakatuwa pa ay ang katotohanang sila ay tunay na naniniwala na matagumpay nilang nalinlang si Levi nang sila ay nilalaro sa halip. I must say, may talent ka talaga sa pag-arte, Mr. Garrison. Natural lang na pinaglaruan mo ito kaya naloko mo kaming lahat kung hindi kami kasali dito. Pinuri siya ni Dr. Erebus. Walang kinalaman sa acting skills ko. Nahulog sila dito dahil masyado silang kumpiyansa at naniniwalang walang kamali-mali ang kanilang plano. Ang totoo, sila ang nanloko sa sarili nila. Nakangiting sagot ni Levi, at tama nga siya. Mabilis na sinabi ng 7 miyembro ng Hydran ang balita sa kanilang pagbabalik sa kanilang base. Talaga, ibibigay ni Levi lahat ng resources niya. Sasabihin pa niya sa atin ang sikreto kung paano niya ito nakolekta. Gulat na bulas nila habang nahihirapan silang paniwalaan. Hanggang sa narinig nila ang buong kwento mula sa Agent 5 ay bigla silang humagalpak ng tawa. Nagawa namin. Talagang niloko natin si Levi. Hindi lang yan. Nalaman din namin ang trump card ni Levi. Mayroon siyang napakaraming makapangyarihang mandirigma na kasama niya, ngunit kabisado namin ang kanilang mga pagkakakilanlan. Ang natitira na lang nating gawin ay ihatid ang impormasyong ito kina Zyperia at Idre. Ang mga miyembro ng Hydran pagkatapos ay hindi nag-aksaya ng oras na ipaalam kay Idre at Zyperia ang tungkol sa kanilang mga natuklasan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3133. Ang mga laki ng Ecclesiastic Order. Kailangan nilang makakuha ng pag-aproba mula kay Idre at Zyperia. Ang napakalaking papuri nila ay isang regalo sa kanila. Ang katotohanang iniligtas sila ni Idre ang kanilang nakikitang gantimpala. Higit pa rito, ibinigay nila sa kanila ang mga nakuhang-nakuha nila sa pamamagitan ng panlilinlang. Siyempre, excited sila. Hindi lamang sila nabubuhay, ngunit maaari silang maging mas malakas. Ibinahagi pa nila ang mga detalye kung paano nila niloko si Levi sa mga taga-Idre at Zyperia. Na ikinatuwa ng kabilang partido. Upang maglaro kasama nila, ipinahayag muli ni Zyperia sa mundo na hindi nila papansinin ang babala ni Levi at ibaba ang buong organisasyon ng Hydran. Nagsilbi lamang iyon upang patunayan na si Hydran ay nasa parehong panig ni Levi. Walang sino man, kabilang si Levi, ang maghay-hinala na nagsisinungaling sila sa kanya. Kailangan nilang maging maayos ang pagkakaugnay upang masiyahan sa proseso ng pagdaraya kay Levi.
Ang gayong kinalabasan ay ikinatuwa ni Hydran. Lahat kayo walang ideya kung gaano kawalang muwang si Levi noong niloko natin siya. Halos maiyak ako sa kakatawa. Tumawa si Agent 23. Tama na yan. Halos mawalan ka ng kontrol, at kailangan kong ipaalala sa iyo, sabi ng isa pang tao. Tumawa si Agent 23. Ayos lang. Kahit tumawa ako ng malakas, hindi magre-react si Levi. Hahaha, grabe naman yun ah. Napakatanga niya na kahit sino ay makapaniwala sa kanya. Nakakatuwa ito. Nagulat naman yung iba. Totoo naman. Napaka-gullible niya ngayon. Itinuring niya kaming buong pamilya bilang kanyang pamilya at walang ipinagkait na impormasyon sa amin. Lahat ay nasa sabik nang malaman nilang matagumpay sila sa panloloko kay Levi. Nasiyahan sila sa napakiramdam ng pakikipaglaro kay Levi at nag-iisip ng mga paraan upang makuha niya ang higit pa sa kanyang mga nakikita. Natural, kinikilig sila. Mag-isip tayo ng ibang paraan kung paano natin magawa si Levi. Bilisan mo. Gusto kong madaya siya ng husto kaya nasira siya sa pag-iisip. Hindi sapat na niloko nila si Levi. Mas gusto nila. Hindi na ako makapaghintay na makita ang ekspresyon ni Levi kapag napagtanto niyang niloko namin siya. Ako rin. Mamamatay ba siya sa galit? Kung ako iyon, magagalit ako. Ito ay magiging isang lubhang kawili-wiling araw kapag ang lahat ay dumating sa liwanag. Hindi na hinintay lahat ng araw na malaman ni Levi ang katotohanan. Hindi nila namalayan na sila pala ang mga ignorante na mga hanggal na pinaglaruan. Alam ni Levi ang lahat ng kanilang mga plano. Sa mga sumunod na araw, sabik silang naghihintay. Ganoon din si Levi. Sa wakas, dumating na ang oras para ayusin ang mga score. Inaasahan niya ang pagkumpleto ng plano ng super deity ng Zyperia. Naging masakit ang mga sumunod na araw. Wala siyang nagawa kundi ang maghintay. Mula nang maalis ang lason mula sa Forlivia, wala nang magagawa si Levi. Noong araw na iyon, hinanap siya ng mga tao ng Ecclesiastic Order. May 3 lalaki at 1 babae. Nagkataon, sila ang parehong grupo ng mga tao na nabangga ni Levi noong isang araw sa glacier ng South Pole. Gayunpaman, wala siyang sinabi tungkol sa pagkikita nila noon. Ang gusto lang niyang malaman ay ang dahilan ng kanilang pagdating. Ang Ecclesiastic Order ay hindi nalihim, kaya't sila ay naglibot sa Erudia ng payapa. Maraming mga tao ang nagsisikap na sumipsap sa kanila at maging kanilang mga alapers. Mula nang lumabas ang Ecclesiastic Order mula sa pagtatago, nagsimula silang pumili ng mga taong may magagandang bagay. Iyon ay ang mga tao na alinman sa mga Diyos o mga inaasahang Diyos. Sila ay pinili sa Ecclesiastic Order ay makapagbigay ng pamamaraan ng art of consumption. Sa kasalukuyan, ang Ecclesiastic Order ay napakapopular. Napakalakas nila na kaya nilang yurakan ang mga Diyos-Diyosan kung gusto nila, lalo na ang iba. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3134. Parehong antas. Isang araw, nagpa siya ang Ecclesiastic Order na hanapin si Levi. Dahil doon ay napakahinala niya. Ano ang gusto nila sa akin? Dumating sila na kumakatok sa kanyang pinto sa sandaling dumating sila, at walang pagtatangka sa pagtatangkang itago ang kanilang napakalakas na aura. Nahihirapan huminga si Troy at ang iba at halos malagutan ng hininga. Ito ay pareho para kay Dr. Erebus. Nararamdaman nila ang walang katapusang pressure. Ang lahat sa paligid ni Levi ay mas makapangyarihan kaysa sa karaniwang Diyos, ngunit sumuko pa rin sila sa napakalaking presyon. Kung ito ay ibang mga Diyos, sila ay wala na at hindi na makalaban. Itinuring ni Levi na ang kakayahan nilang 4 ay maihahambing sa kakayahan ni Cyrus. Napakalakas ni Cyrus dahil natutunan niya ang pamamaraan ni Levi at nakatanggap ng espiritual na enerhiya. Nalaman ito ng lahat, gayunpaman, ang ilang random na tao mula sa Ecclesiastic Order ay kasing lakas na ni Cyrus. Bilang karagdagan, mayroon din silang ibang mga diskarte. Naramdaman pa ni Levi na may mga sandata sila. Ang mga sandata na iyon ay katulad ng God Crusher. Kung ginamit nila ang mga armas na iyon, naibunyag na sana nila ang kanilang mga trumpeta at naging mas malakas pa. Crown King, kamusta? Sigurado akong alam mo ang pagkakaroon ng Ecclesiastic Order. Nabalitaan namin na ginaya mo kami para takutin ang Love of Gods, kaya hindi na yata namin kailangang magpakilala.
Kami ay mula sa North Pavilion ng Ecclesiastic Order. Ang pangalan ko ay Sonia. Ito ang mga nakatatanda ko, sina Magnus, Cato, at Ralph Dolan. Ang tatlong lalaki ay mga ulila at kinuha ang pangalan ng pamilya ng tatay ni Sonia. Nakangiting tumingin si Levi sa kanila at sinabing, lahat kayo ay magalang. Napangiti si Sonia, wala kaming sama ng loob sa iyo. Siyempre, magiging magalang kami sa iyo. Hindi napigilan ni Dr. Erebus na magtanong, narito ka ba para sa mga mapagkukunan? Umiling si Sonia, siyempre hindi. Maya-maya lang ay bumungad sa mukha ni Magnus ang pagmamalaki. Ang mga mapagkukunan ay maaaring napakahalaga sa inyong lahat. Para sa amin, wala lang. Kung tutuusin, hindi mahirap makuha ang mga ito. Tumanggo si Cato, tama. Lahat kayo ay walang tunay na pangunawa sa mga mahiwagang halamang gamot at mga espiritual na bato. Napakasayang para sa inyong lahat na gamitin ang mga ito. Ang isa ay kailangang magkaroon ng masusing kaalaman sa mga mahiwagang halamang gamot upang makuha ang pinakamataas na benepisyo mula sa kanila. May sasabihin ako sa iyo. Kapag naabot mo na ang isang tiyak na antas, ang mga mahiwagang damo at espiritual na batong ito ay hindi na magiging epektibo. Ang puro antas ay hindi na kayang suportahan ang mas mataas na antas. Kakailanganin mong gawing ibang bagay ang mga mapagkukunang ito. Kalimutan mo na. Lahat kayo hindi maiintindihan. Ayaw naming malaman ang sikreto ng iyong resources. Anyway, dapat nahanap mo na sila sa mga pinaghihigpitang lugar na ito. Kung kaya mo, kaya namin. Nagulat ang lahat sa pahayag ni Sonia. Iyon ang unang pagkakataon na nalaman ng sino man ang tungkol sa sikreto ng mga mapagkukunan. Kahit na alam na ng mga puwersa sa likod ni Zarain ang tungkol dito, hindi alam ni Dr. Erebus at ng iba pa. Iyon ang unang pagkakataon na may naglantad ng sikreto ng mga mapagkukunan sa kanilang mga mukha. Paanong hindi sila magugulat? Sa kabilang banda, hindi ito kakaiba kay Levi. Sa katotohanan, tanging ang mga piling mandirigma lamang ang nakakaalam kung paano nangyari ang mga mapagkukunan. Parehong nag-isip ang mga mahuhusay na isipan. Para sa mga nasa mababang antas, ang mga mapagkukunan ay tila mahiwaga at mahiwaga. Ang mga nasa mas mataas na antas lamang ang makakaalam ng katotohanan. Napakasimple noon. Gustong malaman ng mga puwersang tulad ng Zyperia kung saan nanggaling ang mga mapagkukunan. Hindi ito naging sikreto dahil nandyan sila sa lahat ng panahon. Ang mga mapagkukunan ay hindi gawa-gawa. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay hindi naniniwala na sila ay may kakayahang pumasok sa mga pinaghihigpitang lugar upang makuha ang mga mapagkukunan. Sa pagtingin sa kanilang apat, alam ni Levi na naiintindihan nila. Napukaw ang kanyang interes. So, anong ginagawa mo dito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3135. Ang pinakamasamang espiritual na buto. Nag-alinlangan si Magnus at ang dalawa pang lalaki. Isang hakbang pasulong si Sonia at matapang na sinabi, hayaan mo akong sabihin ito. Crown King, gusto naming malaman ang higit pa tungkol sa iyo at sa mga espiritual na buto sa paligid mo. Sa panahong ito, sigurado akong narinig na ninyong lahat ang tungkol sa mga espiritual na buto. Ang Ecclesiastic Order ay isang codename lamang. Mayroong ilang mga paksayon sa loob ng organisasyong iyon. Isa na rito ang North Pavilion. Ngayon, mayroon silang misyon na dapat gawin. Sila ay hinatas ang maghukay ng pinaka-perpektong espiritual na mga buto at ibalik ang mga ito. Nagsimula na ang ibang mga paksayon sa Ecclesiastic Order. Ang mga deity sa Heavenly League ang kanilang unang target. Ang kanilang espiritual na mga buto ay hinuberen ng ibang mga paksayon. Mas maraming tao ang tumitingin sa mga nangungunang espiritual na buto ng Asher Dragon at ng kanyang mga kapantay. Ang apat ay bahagyang mas mahina kaysa sa iba pang mga paksayon at walang kapantay para sa kanila. Kinailangan nilang mag-isip ng iba pang mga pagpipilian. Noon naisip ni Sonia si Levi. Alam niya na maraming tao sa paligid ni Levi, kaya lumapit sila sa kanya. Narinig pa nila ang balita na si Forlivia ay isang henyo na isa sa 1,000,000. Iyon ay nagpasigla pa ng kanilang interes. Kung ang espiritual na buto ni Forlivia ay talagang may pinakamahusay na kalidad, tiyak na makakatulong ang mga ito upang paalisan ang lason para sa kanya. Kung gayon, gusto mong subukan ang aming mga espiritual na buto.
Napukaw ang interes ni Levi. Oo, kung hindi ka takutol, gusto naming subukan ang espiritual na buto ng bawat isa. Ayos lang ba iyon? Tanong ni Sonia. Oo naman. Magsimula na tayo. Pumayag naman si Levi. Wala siyang nakitang masama sa ginawa nilang iyon. Anyway, naiinip na siya habang naghihintay na makomplito ang plano ng super deity ng Zyperia. Dahil marami siyang oras sa kanyang mga kamay, maaari niyang hayaan silang subukan ang kanilang espiritual na mga buto. Susubukan ko ang sa iyo pagkatapos. Idiniin ni Sonia ang kanyang mga palad sa mga balikat ni Levi upang subukan ang kanyang espiritual na buto, at naramdaman niya ang pagpasok ng enerhiya sa kanyang katawan. Iyon ang kanilang sikretong pamamaraan. Hindi tinanggihan ni Levi ang enerhiyang pumapasok sa kanyang katawan. Sa halip, pinayagan niya itong magsagawa ng kanyang pagsubok. Unti-unting naging kakaiba ang ekspresyon ni Sonia, at hindi makapaniwalang tumitig kay Levi. Nakakamangha ang pisikal na lakas ng iyong katawan na nakakatakot. Puro physique training ba ang ginagawa mo? Natigilan si Sonia. Ang purong pagsasanay sa pangangatawan ay tumutukoy sa pamamaraan ni Levi. Ang prinsipyo sa likod ng pamamaraang iyon ay batay lamang sa lakas at kapangyarihan. Kailangang maging mas mabilis at mas malakas ang isa kaysa sa kalaban. Napunta ang lahat sa isang suntok na iyon. Ang kasalukuyang kapangyarihan sa loob ni Levi ay napakalakas na ang isang suntok mula sa kanya ay papatay ng halos sinuman. Bawat galaw niya ay base sa purong lakas. Iyon ang tinutukoy ni Sonia. Ngumiti si Levi. Napaka-profesional niya kaya nasasabi niya ang tunay na kalagayan ng katawan nito sa isang haplos. Parehong nagulat si Sonia. Halos walang nagsagawa ng purong pagsasanay sa pangangatawan sa Ecclesiastic Order at mas kaunti pa ang nagtagumpay dito. Ang dahilan ay sobrang hirap gawin ang purong pagsasanay sa pangangatawan. Maaaring tumagal ng ilang dekada para lang makamit ang kaunting lakas. Para sa kanila, hindi malayong dalhin ang purong pagsasanay sa pangangatawan. Ang katawan ng tao ay kahawig ng isang treasure chest. Kapag nagsagawa sila ng art of consumption o iba pang mga diskarte, ang intensyon ay buksan ang kaban ng kayamanan at ilabas ang pinakamataas na potensyal sa katawan ng tao. Ang dalisay na pagsasanay sa pangangatawan ay sinadya upang palakasin ang pisikal na katawan. Sa paghahambing, ang pagsasanay sa pangangatawan ay mas mababang pamantayan. Sa makatuwid, pinili nila ang mas mahusay na paraan. Gayunpaman, namangha si Sonia na makakamit ni Levi ang ganoong antas gamit ang purong pagsasanay sa pangangatawan. Gayunpaman, wala siyang ideya na ang kapangyarihang naramdaman niya sa katawan ni Levi ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Ang kanyang kasalukuyang kakayahan ay hindi nagpapahintulot sa kanya na makita ang tunay na lawak ng kapangyarihan ni Levi. Sa katunayan, malayo siya. Ang nakita niya ay isang maliit na bahagi lamang nito. Obviously, hindi siya kapareho ni Levi. Gayunpaman, kung tungkol kay Levi, lubos pa rin siyang humanga sa kanya dahil naramdaman niya ang kanyang kalagayan at alam din ang sikreto ng mga mapagkukunan. Espiritual na buto. Ito ay hindi isang espiritual na buto. Ito. Natigilan si Sonia. Iyon ang pinakamasamang espiritual na buto na nakita niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3136. Saan galing ito? Sa totoo lang, hindi ganoon kakilakilabot. Ito ay halos kakaiba. Si Levi ay may espiritual na buto din. Gayunpaman, ang mayroon siya ay hindi katulad ng nais ng Ecclesiastic Order. Sa madaling salita, hindi ito ang pangunahing uri. Sa madaling salita, ang espiritual na buto na gusto nila, ang mainstream, ay isa na hubog. Straight yung nasa Levi. Hindi sila pareho. Sa makatuwid, maaaring ipalagay na ang espiritual na buto ni Levi ang pinakamasama, dahil hindi ito katulad ng gusto nila. Sa katunayan, ito ay ganap na kabaligtaran sa kanila. Kaya naman naging makapangyarihan si Levi. Ang kanyang espiritual na buto ay mas angkop para sa purong pagsasanay sa pangangatawan. Gayunpaman, ang kanyang espiritual na buto ay hindi angkop para sa espiritual na enerhiya. Sa madaling salita, si Levi ang tatanggap ng pinakamaliit na benepisyo pagkatapos ng espiritual na muling pagkabuhay. Ang hindi niya alam ay ang kasalukuyang espiritual na enerhiya ay ang espiritual na enerhiya na binago ng katawan ni Levi. Natural, hindi siya makaka-absorb ng anuman. Matapos ang kanyang pagkabigla,
Si Sonia Dolan ay tumingin kay Levi nang may pagkabigo. Akala niya ay makakatanggap siya ng malaking sorpresa mula kay Levi, ngunit masyadong nakakabigo ang lahat. Sinubukan din ni Magnus Dolan at ng dalawa pa ang mga espiritual na buto ng iba. Walang nakitang nakakatuwang pagtataka sa kanilang mga mukha. Iyon ay isang bagay na hinulaan ni Levi. Kung tutuusin, siya ang pumili kay Troy. Hindi sila matalinong mga individual. Sa modernong panahon, ang kanilang espiritual na mga buto ay hindi ang pinakamahusay na mga uri. Ang tanging magagawa nila ay kalmado ang kanilang isipan at kumuha ng mahaba at mabigat na pagsasanay. Pagdating sa purong talento, hindi sila kalaban para sa Asher Dragon at sa iba pa. Sa makatuwid, walang paraan na ang iba ay malugod na mabigla pagkatapos ng kanilang mga espiritual na buto, sila ay mapupuno lamang ng pagkabigo. Sa kabilang banda, si Dr. Erebus at Digital God ay hindi sumali sa espiritual na pagsubok sa buto. Marahil ito ay dahil gusto nilang magtago ng kaunting lihim ng kanilang sarili. Matapos subukan ni Sonia si Levi at ang iba pa, nabalot siya ng pagkabigo. Crown King, maaari ko bang subukan, pati na rin ang iyong anak na babae? Hindi nais ni Sonia na umalis sa ganoong takot na kalagayan. Madaling pumayag si Levi sa kanyang kahilingan, sure, no problem. Evie. Maya-maya, lumabas si Forlivia. Nang makita ni Sonia at ng iba pa si Forlivia, nagulat sila. Hindi ba dapat nalasan siya? Bakit parang ayos lang siya? Gayunpaman, wala siyang panahon para itanong iyon. Matapos maipaliwanag ang kanyang layunin kay Forlivia, sinimulan niyang iparinig ang espiritual na buto ni Forlivia. Ang tatlo pa ay sabik na naghihintay sa gilid. Pagkatapos ng pagsubok, lumiwanag ang madilim na ekspresyon ni Sonia na may pagtataka sa kanyang mukha. Hindi nagtagal, ang banayad, kaaya-ayang sorpresa ay naging ganap na pagkabigla. Nagulat at natuwa si Sonia nang sumigaw siya, nakakagulat ito. Mula nang lumitaw ang mga tao mula sa Ecclesiastic Order, sinisikap nilang alamin kung gaano kahusay ang anak ni Levi. Marami ang hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Natitiyak nila na talented si Forlivia dahil sa itinuro sa kanya ng The Cardinal Hall. Hindi sila naniniwala na ang magagawa niya ay kapaki-pakinabang. Para sa kanila, ang kanyang mga kakayahan ay hindi katumbas ng kanilang espiritual na mga buto, na dumaan sa tamang pagsubok. Gayunpaman, matapos siyang subukan ni Sonia, nalaman niyang maganda ang espiritual na buto ni Forlivia. Iyon ang pinakamalakas na espiritual na buto na nakita niya. Kung malalaman ng mga miyembro ng Ecclesiastic Order ang tungkol sa kanyang espiritual na buto, mababaliw sila. Pagkatapos noon, gumawa ng isa pang malaking pagtuklas si Sonia. Ang sining ng pagkonsumo. Nalaman niya na hindi lamang si Forlivia ang may tunay na espiritual na buto, ngunit nililinang pa niya ang sining ng pagkonsumo ng Ecclesiastic Order. Ano? Ang sining ng pagkonsumo. Si Magnus at ang dalawa pa ay natulala sa kanilang mga kaibuturan. Napatingin silang lahat kay Forlivia na hindi makapaniwala. Natitiyak ni Sonia na, bagamat ang Ecclesiastic Order ay nahayag na ngayon, ang kanilang sining ng pagkonsumo ay kailangan pang ituro sa mga tagalabas. Higit pa rito, napakahirap na matutunan ang art of consumption. Ito ay hindi isang bagay na maaaring matutunan sa isang kisap mata. Bukod dito, si Forlivia ay sanay na sa sining. Maliwanag, hindi lang niya ito nakuha kamakailan. Sa makatuwid, may mali. Saan mo natutunan ang iyong art of consumption? Hindi napigilan ni Sonia na magtanong dahil sa curiosity. Sabay na tinitigan ni Magnus at ng dalawa pa si Forlivia na parang may hindi kapani-paniwalang natuklasan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3137. Tutang kanyang sariling sungay. Tumawa si Levi at sinabing, ito ay isang bagay na naisip ng aking anak na babae sa kanyang sarili. Ginagamit niya ang mga elemento ng kalikasan at binago niya ang mga ito para sa sarili niyang gamit. May pagmamalaki sa mukha ni Levi habang ipinapaliwanag niya ang sitwasyon sa kanila. Noon, nag-aalala siya. Gayunpaman, talagang nagawa ni Forlivia na gumawa ng landas para sa kanyang sarili. Bilang ama, natural na maipagmamalaki niya ito. Nang marinig ang mga salita ni Levi, namangha si Sonia at ang tatlo pa,
at halata sa kanilang mga mata ang kawalan ng paniwala. Ang paggamit ng mga elemento ng kalikasan at pag-convert ng mga ito para sa kanyang sariling paggamit. Hindi ba iyon ang core ng art of consumption? Pagkatapos ng lahat, ang art of consumption ay nagkokonpormasyon sa pagkonsumo at pag-convert ng mga elemento ng kalikasan. Upang maging tumpak, magkakaroon ng mga elemento tulad ng apoy at yelo. Ang mga huling na buto ay nahahati din sa kani-kanilang mga elemento. Ang sining ay partikular na kapangyarihan pagdating sa pagsipsip ng kapangyarihan na enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit madaling nakuha ni Forlivia ang lahat ng mga nakikita ni Levi. Kung titigil si Forlivia sa paghihigpit sa sarili, mas malaki ang pag-unlad niya kaysa sa mga Diyos na iyon. Samantala, iba pa ang pamamaraan ni Levi sa art of consumption, pareho ang teorya. Napatulala sila sa lahat, natarante sila na may makakaisip ng orihinal na pamamaraan na kapareho ng art of consumption ng Zinhal. Anong galing? At isang tunay na may talento sa bagay na iyon. Natitiyak nila na kung malalaman ito ng Ecclesiastic Order, matutokso ang pinakamataas na ranggo na miyembro na isama siya sa kanila. Masyadong nakakamangha ang lahat, sunod-sunod na alon ng sorpresa ang umaatake sa kanila. Siya ay isang bata, hindi ba siya magiging mas nakakatakot na kapag siya ay lumaki? Kahit na isasantabi natin ang katotohanang siya ang nag-iisip ng sining ng pagkonsumo ng mag-isa, ang paglilinis na buto na mayroon siyang isang bagay na tatakbo para sa mga pangunahing tauhan ng Ecclesiastic Order. Gayunpaman, ang mga pangunahing tauhan ng Ecclesiastic Order ay hindi magsasanay sa kanya upang maging isang kahanga-hangang individual. Sa halip, gugustuhin nilang hukayin ang Katanji tanging pagtatanghal na buto ni Forlivia at itanim ito sa kanilang sariling katawan. Nais lamang nilang palakasin ang kanilang sarili. Ang mga masasamang gawain na tulad nito ay mga bagay na tiyak na gagawin ng ilang tao. Kung malalaman ng mga taong iyon ang tungkol sa pagtatayo ng buto ni Forlivia, tiyak na tatakas sila upang hukayin ang pagtatayo ng buto mula sa kanya. Iyan ay kung gaano kahusay ang kanyang iniisip na buto. Ang apat sa kanila ay nagsimulang tumingin kay Forlivia na may nagbabagang mga tingin na parang tumitingin sila sa isang mahalagang piraso ng kayamanan. Sa sandaling iyon, nais nilang makuha ang paglilipat na buto mula sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos ng isang sulyap kay Levi, inalis nila ang kaisipang iyon. Sa huli, hindi alam ni Sonya kung gaano kalakas ang lalaki. Hindi niya maiwasang mag-alala, paano kung lumabas na hindi kami magkatugma para sa kanya. Matagal na nilang nalaman na bagamat ang grupo ng mga tao ay pawang mga individual na may purong pagsasanay sa pangangatawan, lahat sila ay nakakatakot na mga nilalang. Kung sumiklab ang isang labanan, maaaring hindi sila mapangunahan ng apat. Higit sa lahat, napagtanto ni Sonya at ng tatlo pang ganap na gumaling si Forlivia sa lason na nasa kanya. Iyon ang pinakamalakas na bagay na kanilang nasaksihan. Di ba sabi nila nasa kanya pa ang kalahati ng lason? Hindi ba't sinabi nilang kailangan niya ang ikalawang bahagi ng Poison Handbook? Kanina pa, narinig pa nila na hinahanap ng nanay ni Forlivia na si Zoe ang ikalawang bahagi ng Poison Handbook. Gumaling na ba siya ngayon? Hindi ba ang lason na ito ay medyo madaling gamutin? Ito ay hindi ka panipaniwala. Napagaling ba siya sa kanyang lason, o hindi ba siya nalason noong una? Curious na tanong ni Sonya. Siyempre gumaling na siya. Gayunpaman, wala akong masasabi sa iyo tungkol dito sa ngayon, sagot ni Levi. Tumanggaw silang apat habang lalong lumakas ang takot na nararamdaman nila kay Levi. Ang lalaki ay tila mas nakakatakot kaysa sa una nilang naisip. Sa hindi nila alam na maaaring mangyari, ang isang sulyap mula sa kanya ay magpapalamig sa kanilang mga gulugad. Pakiramdam niya ay nakita siya sa kanilang mga kaluluwa. Siya ay dapat na isang taong lubhang makapangyarihan upang magamot siya sa lason ng napakadali. Bukod dito, kung ang anak na babae ay isang henyo na tulad nito, gaano kaya kalala ang kanyang ama? Gayunpaman, ang mga tao ay nagsimulang makaramdam ng pagkakasalungatan. Habang natagpuan nila ang kanilang sorpresa, walang paraan na maaga nila si Forlivia. Natural, alam ni Levi kung gaano kagaling si Forlivia. Dito, ang pag-iisip sa kanya ay pinalakas ng pag-aralan ang kanilang mga pagpapakita ng mga ekspresyon. Maganda ang bago, buto ng aking anak tama ba? Nakangiting tanong ni Levi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 3138. Alagaan mo siya. Ang kanyang tanong ay halos nagpagulo sa lahat. Hindi ba't siya mismo ang bumubusina? Hindi alam kung ano ang iniisip na buto ng iyong anak na babae ay mabuti, ngunit ito ay perpekto. Sa katunayan, ito ang pinakamagandang mas maganda na buto na nakita natin. Kung ang mga miyembro ng Ecclesiastic Order ay makakatagpo ng kanyang mga hinirang na buto, sila ay masigasig na sinusubukang alisin ito mula sa kanya upang makuha ito sa kanila. Isang ngiti ang iginanti ni Sonya kay Levi. Nakakatawa talaga, Crown King. Si Forlivia ay talagang may talento, at ang mga salitang ito ay nagmula sa isang taon ng Ecclesiastic Order. Magnus even chimed in to say, Crown King, you have to take good care of her. Kung nalaman ng iba ang tungkol sa isang mabuting hindi na tulad niya, marami ang susunod sa kanya. Natigilan sandali si Levi habang nagtanong, anong ibig mong sabihin? Ibig mo bang sabihin ay may magiging interesado sa kanyang mga tanong na buto at susubukang kunin siya bilang estudyante? Humagalpak ng tawa si Magnus at ang iba pa. Magiging maayos ang mga bagay kung ganoon ka-simple. Hindi mo kailangang mag-alala kung iyon ang kaso. Gayunpaman, ang bagay ay ang isang paglipat na buto ay maaaring ilipat. Ang isang ilipat na buto ay maaaring ilipat. Namutla si Levi. Tumanggo si Magnus bilang pagkumpirma. Halimbawa, dahil ang iyong paglilinis ng ngunito ay hindi ganoon kagaling, maaari mong hukayin ang paglilinis na buto ng ibang tao at itanim ito sa iyong sarili. Sa ganoong paraan, ang mabuting magayos na buto ay magiging iyo. Gayunpaman, ito ay isang malupit na pamamaraan na sa tingin namin ay kaiya-hiya at kasuklam-suklam na gamitin. Dito, halos walang sino man ang gumagawa nito. Gayunpaman, hindi ito gumagana na walang gagawa nito. Ang kakulangan ng mga kaso ay maaaring dahil wala pang nakatagpo ng isa na sapat na tumutokso sa kanila na gawin ito. Kung talagang makatagpo sila ng isang kagilahil-alas, sigurado akong marami ang may engganyo na gumawa ng masamang gawain. Ang Ecclesiastic Order, lalo na, ay isa sa kanila. Mayroong ilang mga ekstremista sa Ecclesiastic Order na tiyak na maaaring gawin ang isang bagay na tulad nito. Idinagdag ni Sonya, ang Zyperia ay nagpapatakbo ng isang proyekto ng super deity kamakailan. Ang katotohanan ay nalaman nila ang tungkol sa pinakahuling sikreto ng mga Diyos-Diyosan, ang pagpili na buto. Gayunpaman, ang tanging magagawa lamang nila ay pagbutihin ang mga pagpipilian ng mga buto. Ang kanilang mga diskarte ay limitado. Matapos marinig ang kanyang paliwanag, sa wakas ay naunawaan ni Levi ang nangyayari. Ang kasamaan at mabuti ay umiral saan man sa mundo, kasama na ang Ecclesiastic Order. Para sa mga taong ito, ang Ecclesiastic Order ay isang grupo ng mga napakalakas na nilalang. Maaaring hindi nila isipin ang paglipat ng mga pagbabago ng ngunit bilang anumang libingan. Wala itong ibig sabihin sa kanila. Ito ay magiging normal ng pagkain upang mabuhay. Ang moral ay hindi umiral sa harap ng ganap na kapangyarihan. Kaya, tama si Sonya at ang iba pa. Kailangang tiyakin ni Levi na walang ibang nakakaalam tungkol sa pagkakaroon ng Kat-Anji tanging pagtatanghal na buto ni Forlivia. Kung malalaman ito ng ilang miyembro ng Ecclesiastic Order, tiyak na darating sila para kunin si Forlivia. Isang bagay para sa kanila na sanayin na siya at kunin pa ang kanyang mga hinihiling na buto at itanim ito sa kanilang katawan. Kung mangyari man iyon, magagalit si Levi. Hindi siya papayag na mangyari ang ganoon. Kagagaling lang ni Forlivia mula sa kanyang pagkalason. Hindi niya hahayaang maipit siya sa isa pang malubhang sitwasyon. Hindi niya hahayaang mangyari iyon sa kanya. Kaya, tinitigan ni Levi si Sonya at ang tatlo pa. Tiyak na hindi magsasalita si Levi at ang kanyang mga tauhan tungkol sa kung paano nagkaroon ng pagtatayo na buto si Forlivia na may pinakamataas na kalidad. Ang tanging pagkakataon na maipalaganap ang balita ay si Sonya at ang tatlo pa. Sa sandaling tinitigan sila ni Levi, para bang isang bundok ang bumibigat sa kanilang mga balikat. Pakiramdam nila ay madudurog sila sa bigat. Si Levi ay talagang isang mabigat na puwersa. Siya ay mas malakas kaysa sa inaakala nila. Kaya naman, mabilis na ipinaliwanag ni Sonya, Crown King, hindi namin ibubuga ang mga butong nag-aayos ng iyong anak. Kung nag-iisip kami ng masama, hindi namin sasabihin sa iyo ang tungkol sa spiritual bone transplant.
Ang iba ay mabilis na tumunog upang kumbansihin siya na hindi na nila binabalak na kunin din ang pagtatanghal na buto ni Forlivia. Sa wakas ay tumigil si Levi sa panggigipit sa kanila. Kung hindi dahil sa kanilang mga pangako, pinatay silang lahat ni Levi sa lugar. Mahigpit niyang pinagmamasdan ang mga ito mula pa noong una, at nakagawa siya ng conclusion, hindi sila masasamang tao. Kung talagang interesado silang kunin ang nag-iisip na buto ni Forlivia, hindi nila babalaan ang tungkol sa iba. Kung makarinig man ako ng isang salita tungkol sa kung gaano kahusay ang mga anak na naglalabas ng buto ng aking mga babae mula sa iba, tiyak na pupunta ako upang ayusin ang iskor sa iyo, babala ni Levi. Siyempre naman, mabilis na tumango ang iilan sa kanila. By the way, may tanong ako. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 3139. Nasaan ang ecclesiastic order? Nakatitig sa kanila, nagtanong si Levi, nagpadala ako ng aking mga tauhan upang hanapin kayo, ngunit kahit papaano, wala akong makitang anumang bakas sa inyo. Saan ka nagtatago? Iyon ay isang bagay na gustong malaman ni Levi mula pa noon. Alam niya na ang ecclesiastic order ay nasa Erodia, ngunit hindi niya matukoy kung saan eksakto ang mga ito. Gustong malaman ni Troy at ng iba pa ang sagot sa tanong na iyon kaysa kay Levi. Noong nagsimula pa lang sila sa paghahanap, wala man lang silang mahanap na bakas ng lokasyon ng ecclesiastic order. Nang maglaon, nagawa nilang mag-scavenge ng kaunting clue tungkol sa lokasyon. Gayunpaman, hindi nila maisip kung saan ito eksaktong matatagpuan. Para bang multo ang ecclesiastic order. Kung tutuusin, sinubukan nilang subaybayan ang kanilang mga miyembro ng ecclesiastic order noon, ngunit ang mga miyembrong iyon ay nagawang makawala mula mismo sa ilalim ng kanilang mga ilong nang makarating sila sa mas malalim na bahagi ng bundok. Malinaw na nakita ni Troy at ng iba pa ang mga miyembrong iyon na pumasok sa kuweba, ngunit nang pumasok sila, ang mga miyembro ay nawala ng walang bakas. Para bang ang mga miyembrong iyon ay pumasok sa isang portal at napunta sa ibang mundo. Ang pagsisiyasat ay nagdulot sa kanila ng ganap na pagkalito. Kahit na ang pagkakaroon ng ecclesiastic order ay hindi nalihim, at ang mga miyembro ng ecclesiastic order ay ipinakita sa sikat ng araw, walang makakaalam kung saan sa mundo naruroon ang kanilang base. Iyon ay isang sikreto na hindi kayang lutusin ng sinuman. Sinubukan ni Troy at ng iba pa na magsaliksik para malutas ang sikretong iyon, ngunit hindi nagtagumpay ang kanilang mga pagsisikap. Nang marinig ni Sonia at ng iba ang tanong, sumilay ang ngiti sa kanilang mga mukha. Crown King, nasa Erodia tayo. More specifically, we're in a small world parallel to the rest of the world, sabi ni Sonia sa kanya. Natigilan si Levi sa sagot niya. Kaya parang ang diskusyon ko kay Blackhawk noon pa lang. Parehong may sariling mundo ang ecclesiastic order at ang paksayon sa likod ng Zarain. Isang mundo sa loob ng isang mundo. Ito ay tunog na walang katotohanan, ngunit ito ay isang simpleng konsepto na maaaring maunawaan ng sinuman pagkatapos maunawaan ang teorya. Maaaring baguhin ng sky barrier na dating taglay ni Zarain ang magnetic field at gravity ng isang rehiyon upang lumikha ng isang malayang mundo. Ngayon, ang mga makapangyarihang miyembro ng ecclesiastic order ay gumagamit ng enerhiya at iba pang kapangyarihan upang baguhin ang rehiyon at lumikha ng isang malayang mundo. Kahit na ang isang tao ay hindi sinasadyang matisod sa pasukan sa kanilang mundo, sila ay may teleport sa ibang lugar, magagawa lamang nilang mahawakan ang mga gilid ng malayang mundo. Sa madaling salita, walang sino man ang makapapasok sa kanilang mundo nang hindi inanyayahan. Kaya naman nawala sa paningin ni Troy at ng iba pa ang kanilang pakay. Pagkatapos nito, binigyan siya ng isa pang paliwanag ni Sonia. Nagsalita siya tungkol sa kung paano sila gumamit ng ilang mga trick, kabilang ang mga sinaunang sining at sining ng mga magagawa upang baguhin ang isang rehiyon at lumikha ng isang malayang mundo. Bukod dito, ang kanilang independenteng mundo ay nahiwalay sa ibang bahagi ng mundo ng isang hindi nakikitang hadlang. Ang hindi nakikitang hadlang na iyon ay ginawa gamit ang mga katangian na enerhiya. Sa ganoong paraan, ang paglilipat ng enerhiya ay magiging sagana sa kanilang independenteng mundo, at magagawa nilang linangin doon. Ang kasaganaan ng paglipat na enerhiya sa kanilang sariling mundo ay ang dahilan din na sila ay maalamat. Ang labas ng mundo, sa kabilang banda, ay walang ganoong uri ng enerhiya. Bago ang paglikha ng malayang mundo,
Ang enerhiya ay halos wala sa paligid. Hindi sana maitatag ang organisasyon. Higit pa rito, hindi sila katulad ng The Cardinal Hall at ng Dragonite, na umiral upang protektahan si Erudia. Ang proteksyon ni Erudia ay walang kinalaman sa kanila. Kahit anong uri ng mga sakuna ang kinaharap ni Erudia, hinding-hindi sila lilito. Iyon ang dahilan kung bakit sila ay nasa mga alamat. Ang Lab of Gods ay natatakot sa Ecclesiastic Order at sa Esoteric Guild dahil nakita nila ang mga talaan ng dalawang organisasyong iyon sa kanilang mga talaan. Marahil ang mga miyembro ng Lab of Gods ay natisod sa Ecclesiastic Order o teritoryo ng Esoteric Guild habang ginalugad ang Erudia. Gayunpaman, ang mga record na iyon ay isang bagay na hindi alam ni Dr. Erebus at ng iba pa, dahil ang mga record na iyon ay napakatanda na kaya naging mga alamat. Hindi karaniwan para sa isang tao na hindi alam ang tungkol dito. Matapos marinig ang paliwanag ni Sonia, sa wakas ay naunawaan na ng lahat ang sitwasyon. Gayunpaman, kailangan nila ang isang malaking bilang ng mga espiritual na bato upang maisaaktibo ang mga kakayahan. Iyon ang pinakamahalagang kahalagahan. Kaya, tama ang haka-haka ni Levi at Blackhawk. Ito ay pareho para sa mga puwersa sa likod ni Zarain. Sa sandaling iyon, isa pang tanong ang pumasok sa isipan ni Levi. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 3140. May kaugnayan ba sila? Ang mentor ni Levi. Sa lahat ng panahon, naging misteryo kay Levi ang mentor ni Levi. Kahit ngayon, walang ideya si Levi kung anong klaseng tao ang kanyang mentor. Gayunpaman, ang kanyang tagapagturo ay palaging lumilitaw sa nick ng oras upang tulungan siya. Iyan ang nangyari sa panahon ng espiritual na enerhiyang muling pagbabangon. Mamamatay na sana siya sa pagsabog ng super spiritual na ley line ng South Pole, ngunit may nagligtas sa kanya. Walang alinlangan, ang kanyang tagapagligtas ay tiyak na kanyang tagapagturo. Ang kanyang tagapagturo ay mahalagang makapangyarihan sa lahat. Ngayon, si Levi ay nagsimulang magtaka kung ang kanyang tagapagturo ay mula sa Ecclesiastic Order. Kaya naman, tinanong niya, gaano kalakas ang pinakamakapangyarihang tao sa Ecclesiastic Order? Nais malaman ni Levi kung ang pinakamakapangyarihang tao sa Ecclesiastic Order ay ang kanyang mentor. Kung mabibigyan siya ng sagot ni Sonia at ng iba pa, maaaring matukoy niya ang pagkakakilanlan ng kanyang tagapagturo. Ito. Natigilan sa tanong ni Levi si Sonia at ang tatlo pa. Isang tanong na hindi nila alam kung paano sasagutin. Hindi namin masasabi sa iyo ang mga sagot sa ilang pangungusap. Ang Ecclesiastic Order ay may komplikadong sistema na may maraming sangay. Hindi natin alam kung anong uri ng mga elite ang maaaring nasa Ecclesiastic Order. Kaya, hindi namin masasabi sa iyo kung sino ang pinakamalakas dahil hindi namin alam kung sino ang pinakamalakas, sabi ni Sonia sa kanya. Okay, nakuha ko. Curious lang ako. Ngumiti si Levi sa kanila. Anyway, malapit na niyang malaman. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Levi na ang kanyang tagapagturo ay medyo mas malakas kaysa sa kanila. Crown King, kung wala nang iba pa, ipagpaumanhin namin ang aming sarili sa ngayon. Aalis na sana si Sonia at ang iba pa. Sige, pagkaalis nila, nagtanong si Dr. Erebus, Mr. Garrison, ano ang palagay mo tungkol sa Ecclesiastic Order? Tumawa si Levi. Pagkatapos kong mapaalis si Idre, hindi na ako makikialam sa mga walang kwentang bagay na tulad nito. Kung ang Ecclesiastic Order ay walang planong saktan ako o makipag-away sa akin, kung gayon ay wala akong planong gumawa ng anuman sa kanila. Talaga, ano ang silbi ng paggawa ng napakaraming pananaliksik? At saka, natapos na natin ang ating gawain. Sa totoo lang, ang mga iniisip ni Dr. Erebus ay halos kapareho ng kay Levi. Babulay-walay na niya ang buong mundo kapag nakipag-usap kay Idre. Kahit sino ay maaaring gawin ang anumang gusto nila hanggat hindi sila kasama. Ito ay talagang wala sa kanilang negosyo. Siyempre paprotektahan kong mabuti si Evie. Hindi ko hahayaan ang Ecclesiastic Order na maglagay ng daliri sa kanya. Walang paraan na magagawa nila ang kanilang paraan dahil papatayin ko ang lahat ng ipinadala nila upang makuha siya. Sa pagtingin kay Forlivia, nanumpa si Levi na hindi na siya ilalagay sa anumang panganib. Ilang araw pagkatapos noon, si Blackhawk ay palihim na lumapit kay Levi.
Ipinaalam niya sa kanya ang tungkol sa kamakailang sitwasyon sa Zarain. Sa katunayan, ang mga puwersa sa likod ni Zarain ay kapareho ng haka-haka na ibinahagi niya kay Levi. Sila rin ay nagkaroon ng sariling mundo. Ang kanilang mundo ay may espesyal na hadlang na hindi mahahawakan o mahahanap ng sinuman. Kamakailan, ginagawa ng puwersang iyon ang lahat ng makakaya upang palakasin ang husay sa pakikipaglaban ni Zarain. Sa ngayon, si Zarain ay nasa isang nakakatakot na antas ng kapangyarihan. Ang Black Hawk ay mas malakas din kaysa dati. Kung ihahambing siya sa iba, ang Black Hawk ay teknikal na pinalakas na bersyon ng isang Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Black Hawk kay Levi na ang puwersa sa likod ni Zarain ay gumamit ng espiritual na enerhiya bilang kanilang pangunahing mapagkukunan. Ang lahat ng kanilang ginawa ay umaasa sa espiritual na enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit sila natutulog sa loob ng maraming taon, walang espiritual na enerhiya sa labas ng mundo. Sa kabilang banda, ang kanilang mundo ay may saganang espiritual na enerhiya. Ang Ecclesiastic Order ay gumamit ng espiritual na enerhiya para sa paglilinang, at iyon ay isang bagay na gagawin ng silangang puwersa. Gayunpaman, ang puwersa sa likod ng Zarain ay isang puwersang kanluranin. Sa makatuwid, gumamit sila ng espiritual na enerhiya upang lumikha ng makapangyarihang teknolohiya sa halip. Dahil sa impormasyon ni Black Hawk, mabilis na maunawaan ni Levi ang sitwasyon. Iyon ay ang magandang bagay tungkol sa pagkakaroon ng isang espesyaliya. Nalaman ni Levi ang lahat ng ginawa ng kabilang partido. Pagkatapos ay sinabi ni Levi kay Black Hawk na magpapatuloy siyang magtrabaho kasama niya, na patuloy nilang ibibigay sa isa't isa ang kailangan nila. Pagkatapos ng 2 nakakainip na araw, dumating ang araw na hinihintay ni Levi. Sa 2 araw na iyon, hinimok siya ni Hydren na magmadali. Tinanong nila si Levi kung tapos na ba siya o hindi sa paghahanda ng mga mapagkukunan. Tapos na. Dumating na ang oras para simulan na nating ayusin ang score. Ito ay tiyak na mas kawili-wili kaysa dati.